Mahal kita. Mahal din kita. Saan tayo pupunta? Sikreto. May sorpresa ako sa'yo. Mahal, may surpresa din ako sa'yo. Mayroon akong 2 regalo para sa iyo. Isang sanggol sa buong Shingu. Anong ginagawa mo? 3, 2, 1, surprise! Napakaganda. Happy 5th anniversary asawa ko. Kaya naalala mo ang lahat? Nangako akong dadalhin kita para makita ang mga bituin. Sabi nila, magiging bituin daw ang mga tao kapag namatay. Mahal, sa tingin mo ba, titingnan ako ni Papa mula sa langit? Asawa ko, malapit na kayong magkita muli. Ano? Ngayon, ipapadala kita para makita siya. Asawa ko. Huwag kang mag-alala, si Master Shen ay aking lilinisin para sa'yo. Ito ang surprise inihanda mo para sa akin. Gusto mo akong patayin? Bakit naman? Baby, may baby na tayo. Iligtas mo ko. Lindsay Yuan, baby ay nandito. Yung nasa tiyan mo ay hindi ka aw-aw mamatay. Napakahayop yung dalawa. Alam mo ba, pinakaaya kong pagmumukha mo? Anong gusto mo? Sa impyerno kasama nito. Nesserlin, patay na ba si Nishin? Hindi ko inaasahan. Kasalanan ko. Simula nang pumanaw ang biyanan ko, naging emotionally unstable na siya. Siya ay mas nalulumbay pagkatapos ng pagbubuntis. Dapat lagi akong nasa tabi niya. Kung hindi ako pumasok sa trabaho nung araw na yun, hindi siya aalis. Hindi siya na siya umalis. Nagpakamatay? Anong tungkol sa pagkamatay? Nagpakamatay? Pakamatay. Nagpakamatay daw. Kasama isang mabuting asawa at malaking negosyo ng pamilya. Nakakaawa talaga. Napupunga sa mukha. Kapatid ko, patay ka na ba talaga? Ang anak ni Shen, si Shengxiang, nahulog sa bangin at hindi alam ang kanyang kinakatayuan. Pumanaw ang kanyang ama at walang namumuno sa Shen's group. Kapatid ko, ramdam ko, ang kamatayan ng kapatid ko ay hindi ganun kasimple. Kunin mo lahat ng impormasyon tungkol kay Lindsay Yuan. Ayaw niya akong mamatay. Anong ginagawa mo? Huwag ka nalapit. Si Shin niya ay matalikong kaibigan. Patay na siya. Ayoko nang mabuhay. Nesu, huwag mong madali sa desisyon. Umalis na kayong lahat. Tutulungan ko si Miss Chu na bumalik para magpahinga. Tara na. Excuse me. Si Shin yan, patay na siya. Tara na. Shen Xinyang, paano kung magan at mayaman ka? Hindi ba ako mapahamak na tinulad kita sa kamatayan ng aking sariling mga kamay? Hay, kahit multo ka, ikaw ang pinakapangit. Magandang palabas yun. Hindi ka masama. Simula ngayon, si Mrs. Shin ay sa iyo na. At akin ka. Gusto mong makuha ang Shenxi, kailangan mong makuha ang password sa ligtas ni Shen. Patay na sila. Ang idiot na si Shen Xinyang, hindi mo dapat isulat ng password ng maaga at iwan sa amin. Di ba best friend ka niya? Hindi ba niya sinabi sa'yo? Ikaw pa rin ang kanyang mabuting asawa. Paano hindi mo malalaman? Mukhang binabantayan ka ni Shen Xinyang.
Ako lang patay na patay sa'yo. Iniisip mo ba siya? Tumahimik ka. Sa palagay ko, nakita ko si Senshin yan kaninang umaga. Paano mangyari iyon? Nahulog siya mula sa mataas na bangin. Ay, bakit seryoso mo? Hanapin ko ang tamang kombinasyon. Kailangan mong mag-alala tungkol dito ngayon. Ano nagpaparanam sa akin ng komportable sa kama? Bilisan mo! Anong nangyari? Shenxing Yang! Shenxing Yang! Totoo talaga! Hindi ako nagsisinungaling sa'yo! Siya yun! Baliw. Ito bang kabayaran? Darating ba siya para maningil sa ating buhay? Kung patuloy ka magsasalita ng walang kabuluhan, umalis ka na. Huwag kang umalis! Natatakot ako! Di ba sabi mo patay na siya? Sue, dapat ay mayroon kang psikolohikal na kalidad kung gumawa kang masamang bagay. Huwag kang magpahamak sa libing bukas. Paumanhin. Ipinapangako ko na hindi ako magiging paranoid bukas. Ang libing ni Senshi ang bukas ay magpapahinto sa buong proseso. Pupunta ako sa libing bukas para ipahayag ko sa buong mundo ang kanyang pagkamatay. Hindi ko hahayaang magkamali sa libing. Alam ko, patay na siya. Baka tanggap ka na ng pamana. Buti na iintindihan mo. Hindi ako naniniwala sa mga multo at Diyos. Kung mayroon man, pumunta lamang sa akin. Kapatid ko, tinapakan ka at pinatan ang mga asawa at mga kasindan ng walang saysay. Pagkita ka sa gabi, hindi ako naniniwala na sindi sila. Kung ang langit ay hindi patas, kukunin kong hustisya para sa iyo. Bukas, magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Shenxing Yang, hindi mo ba ako mahal? Magandang lugar ito para dito tapusin. Magpahinga ka ng payapa. Sasabihin ko sa pamilya Shenshi at pamilya Shen. Manahimik ka sa iyong kamatayan. Huwag kang mapakit at maglaro ng mga birada muli. Shangji, ingatan na sarili mo dyan. Pumunta ka at bigay si Gojo ng isang pangarap. Ang matandang likod na ito ay tagapag-alaga ni Shenxing Yang hanggang siya ay lumaki. Para siyang half-mother niya. Ang babaeng ito ay patay na. Panginoon, hindi ba? Napakaraming tao sa Shen Group na naghihintay na magsimulang magtrabaho. Ang kawalan ng pinunang problema ngayon. Si Miss Shen ay isa lamang anak na babae. Walang ibang pagkakataon. Hindi natin hahayaang bumagsak ang stock na ganito. Kailangan natin mag-isip ng paraan. Guys, nawalan ako ng pinakamahalagang tao sa buhay ko. Naniniwala akong mas emosyonal ako kaysa sa sino man dito. Pero ang sakit, ang ating pangunahing prioridad ay kung paano tutukan ang mga mahalagang konsepto. Ito ay isang imperyo ng negosyo na naipon ng mga henerasyon sa pagsusumikap. Hindi natin hayaang masira. Si Lao Shen at Xiao Shen ay naglaho na sa atin. Bilang kamag-anak, ipinapahayag ko. Simula ngayon, ang Shen Group ay opisyal na pinangangalanan bilang John Shen Group. Ako ang magiging chairman. Pangungunahan ng lahat na bumuo ng isang mas malakas na imperyo ng negosyo. Anong ibig niya sabihin? Gustong kunin ng isang manugang ang lahat ng assets ng Shen Group? Manahimik ka. Siya ang lehitimong manugang ng pamilya Shen. May karapatan siyang magmana. Minsan sinabi sa akin ni Shen Yang, hindi siya interesado sa pamamahala ng kumpanya. Gusto kong ibigay ang kumpanya kay Zi Yuan, kaya kinuha ni Zi Yuan ang Shen Group. Ito rin ang hiling ng nobya niya. Ngunit hindi nararapat na ibigay ang kapangyarihan sa libing ng nobya. Ano hindi nararapat? Sa harap ni Xin Yang, bigyan mo siya ng paliwanag para may kapangyarihan siya. May iba pa bang laban dito? Ikaw, sumasang-ayon ako. Okay lang yan. Sumasangayon ako. Sumasangayon din ako. Sumasangayon ako. Opisyal kong idineklara. Tutol ako.
Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Multo! Huwag kang lumapit! Nandito na naman siya. Imposible yan. Natatakot ang mga hayop kung 10% sa kan ay may mali. Zain yan. Ikaw, Matagal na tayong hindi nagkita. Mahal. hindi ka patay. Napakadelikadong muka. Paano ito nangyari? Si Sue ay nag-splash ng malinaw. Kalimutan mo na, hindi ikaw si Shen yan. Sino ka ba? Tingnan mo mabuti. Ako ang asawa mo, Shen Yang. Wewe, hindi ako kilala ng asawa ko. Ikaw naman, matalay kong kaibigan. Umalis ka! Umalis ka! Kakaiba naman. Umiiyak ka sa lapid ako? Hindi mo ba ako na-miss? Bakit pagbalik mo hindi ka masaya? Umalis ka na! Umalis ka na! Si Shen Xinjiang ay patay na. Hindi ikaw siya. Sigurado ka bang hindi ako si Shen Yang? Ikaw mismo pumatay sa kanya. Asawa ko? Ayaw mo ba akong mabuhay? Nais ko sanang mabuhay pa si Xinjiang. Pero, maliban sa mukha mo, na insaktong katulad niya, hindi ka tama mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay talagang iba sa mga mata ng babae. May anino, hindi siya multo. Kaya hindi patay si Shen Yang. Bilang kanyang editor, hindi siya kilala ni Direk Lin. Ngayon, siya ay dapat isang peke. Tama, isa siyang peke. December 31, 2018. Nakita tayo sa unang pagkakataon. Pinagdalhan mo ako ng video. February 1, 2019. Naglagay ka na isang bungkos ng mga kandila sa gitna ng wanyo at nagpropose sa akin. July 7, 2024. Tama na. Asawa ko, ang baga sa pagitan natin ay nagiging masigit at higit pa sa kamay. Kaya siya si Shen Xinjiang. Ito ay isang hindi pagkakanuan. Inabot ko na lang ang kapangyarihan ni Director Lin. Hindi ba ito binibilang? Saan nagkamali? Siya talaga si Shen Xinjiang. Paglipat ng kapangyarihan? Anong uri ng paglipat ng kapangyarihan? Hindi pa ako patay. Sino nagmamadali? Itong babae, huwag mong isipin na kamukha mo at magkaroon ng ilang impormasyon. Maaari kang maging isang panluloko sa Shen Group. Asawa ko. Sabi mo naaalala mo lahat sa pagitan natin. Tapos tatanungin kita, naaalala mo ba ang pagkamatay ng iyong mahal na 7 araw nang nakalipas? Naniniwala ko sa kapatid ko. Hindi niya gagawin niyon. Sobrang sakit. Nasa ibaba ng bangin ako nang magising ako. Siguro sobrang sakit ng alaala. Nakalimutan ko lahat. Asawa ko, may isang tao ba na nagtulak sa akin pababa? Tunay ba ito, Peke? O nakadagdas siya sa kamatayan? Hindi mahalaga kung ikaw isang tao o isang multo. Kung gusto mo maglaro, sasamahan kita. Paano ka naman itinulak pababa ng isang tao? Sa araw na yon, ikaw lang ang nasa Kenwen niya. Matapos ko mabalitaan ng iyong pagpapakamatay, dumating kami ni Weiwei maya-maya. 3 lang ang tao doon. Nung araw na iyon, malamang may masamang relasyon kayong dalawa. Buti naman at bumalik ka. Sasamahan kita sa hinaharap. Hindi kita hahayaang magpakamatay. Asawa ko, nang sumikap ka sa mga araw na ito, uwi na muna tayo. Okay. Oo, tama. Wala ko sa kumpanya. Kaya nagkagulo ang mga araw na ito, tama ba? Bukas, magdaros ako ng pagpupulong bilang presidente ng Shen Group. Sana makadalo ka. Anong gustong gawin ng babaeng ito? Oo. Paparusahan kita. Kahit sino ka man, hindi kita papakawalan ng madali. Zenyuan, dapat ito ay peke. Hindi ganong matapang ang bride. May iba akong paraan para maipakita ang katotohanan tungkol sa kanya. Pagitingnan ni Happy ang pick-up sa pintuan ni Shenzai. Kapatid ko, dito ka ba nakatira nung bata ka pa? Miss, ikaw ay naprotektahan ng mabuti matapos mamatay ang matandang amo. Bagamat tapakalungkot mo, pero hindi ka sumuko. Sinusubukan niya ba ako bago maging malinaw ang investigasyon? Hindi lahat ng tao dito ay kawa-awa. Sister Gui, anong ibig mong sabihin? Hindi ka naman si Miss Shen Xinjiang, di ba? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Miss, kumanda akong pinagmamasdan siya. Alam ko nang mabuti kung anong itsura niya. Half-daughter ko siya. Hindi ko aaminin. Mrs. Gui, nasaan siya? Saan mo siya dinala? Sabihin mo sa akin. Ang gusto kong sasabihin. Anong pinagsasabi mo? Gusto kong hanapin si Xinjiang. Kailangan kong tulungan ng kapatid ko. Anong nangyari, Miss Gui? Ano ang dapat kong gawin?
kung mailanta dito ng ganun kaaga. Kumusta naman? Anong hindi mo masasabi sa harap ng impostor na ito? Miss Zoe, anong ibig mong sabihin? Kanina lang nagkwento akong tungkol sa pagkamatay ng mata ng master. Hindi ko mapigil ng umiyak. Ganun lang. Oo, ano sa tingin mong pinag-uusapan namin? Paano ako nagpakamatay? Naaalala mo pa ba si Blackskin? Ito ay hunting dog. Kapag nakakita ito ng iba, pupunitin ka nito ng pira-piraso. Blackskin. Siya ba talaga si Shensin Yang? Imposible. Anong imposible? Gusto mo bang kagatin ako ni Blackskin? Si Blackskin ay aso ko. Kinikilala ng mga asantral ng mga may-ari. Sa mga taong hindi pamilyar. Sinyan, alam naman niya na bumalik ka. Inutusan ko si Blackskin upang sunduin ka at batiin ka niya. Miss ka na rin niya. Oh, umutot ba ito? Blackskin, maglaro ka. Hindi ba nagpapakamatay ka? Bakit hindi ka namatay? Oo nga, nagbibiro lang pala si kuya. Ito ba ang iyong ikinakasal? Isang mapangwasak na kapatid, isang malupit na binan, isang mayabang na sister-in-law, at isang mapangaring makabit. Hindi ako namatay upang hindi ka mapahiya. Hay nako, galit ka pa rin sa akin. At bumalik ka pagkatapos mong mamatay at kakaiba ka pa rin kumilos. Shensin Yang, gusto mo bang mamatay? Uy. Kapatid, ako ang sister-in-law mo. Didisiplinahin kita. Huwag ka na magtanong sa kuya mo. Hindi ikaw si Shensin Yang. Hindi kailangan lumalaban si Shensin Yang. Hindi kasi ako lumalaban. Pwede mo akong tratuin bilang isang malambot na kamago. Ako ay isang taong nagkaroon ng kamatayan noon. Ikinalulungkot ko ang sarili kong buhay. Ang paglalakbay na ito sa impyerno. Tama na. Kakabalik lang ni Sinya ngayon. Hayaan mo siyang magpahinga ng mabuti. Pumasok ka at matulog. Okay, sa bagay, sapat lang ang tulog ko. Sa katapusan, Kuya, may mali. Ang babaeng ito ay hindi si Shensin Yang. Ano ang ibig mong sabihin? Na nagpupulong ng mga shareholders? Aagawin ba ng putang ito ang iyong kumpanya? Tumahimik ka. Tunay o hindi, nakakita sa isang tingin. Weiwei, kunin ito para pagsusuri sa DNA. Kapag ang pagpupulong ng mga shareholders, gusto ko makita ng personal ang balat niya. Pasensya na po, ilang araw na akong nawawala. Nagdulot ako ng maraming abala sa inyo at sa kumpanya. Humihingi ako ng paumanin sa lahat na nandito. Huwag kayong mag-alala. Ang pagpupulo ng shareholder na ito hindi para ilipat kayo. Ngunit nais kong formal na magpasalamat sa aking asawa, Mr. Lindsay Yuan. Salamat sa iyong oras nang wala ako at sa pag-aalaga sa aking kumpanya sa Shen family. Pagkakataon lang, mabuti nandito na ako. Hindi mo kailangang magtrabaho ng husto. Ngayon, inaanunsyo ko, ang posisyon ng Pangulo ay binalik sa orihinal nitong may-ari. Ako, si Shen Senya. Paano mo papapatunayan ikaw si Shensin Yang? Tulad ng alam ng lahat, nagpagamatay si Miss Shen at namatay ng 7 araw nang nakalipas. Sabi mo ikaw si Shensin Yang? Sa tingin ko, isa kang peke para kunin ang pera at ipalipat sa pamamahala nito sa isang pekeng tagapamahala. Hindi ako sangayon. Ginoong Zhang, ang papupulo ng mga shareholder bukas. Pakiusap, kinukumpirma ni Mr. Lin, isa siyang impostor. Huwag kang mag-alala, may paraan tayo. Hayain pakita niya ang kanyang sariling buntot. Paano mo mapapatunayan hindi ako si Shen Yang? May paraan ako. Sa tingin ko, alam niyo lahat. Ang mahalagang dokumento ng Shen Group, nasa ligtas na ito. Ang password ng safe, ang dating chairman at Shensin Yang lang ang nakakaalam. Kaya, kung mabubuksan mo itong ligtas, maaari nitong patunayan ng iyong pagkakakilanlan. Magandang ideya. Pakiusap. Natatakot ka ba? Sabi mo pwede kang magpanggap na kahit sino, pero nagpapanggap kang presidente ng Shen Group. Sa tingin mo ba ay magtagumpay ka dahil lang sa kamukha mo siya? Maaaring magtagumpay ka sa kabila ng 4 ng pagtutol. Ang presidente ng Shen Group ay hindi agresibo at imposibleng tratuhin ang magaling niyang kaibigan na si Miss Sue. Mga masasamang salita ang nabitawan, ikaw ay babaeng nalalantad na. Alam mo namang ako ang presidente ng Shen Group.
Ang tao ay nagbabago. Katulad ng mukha mo ngayon. Pakiramdam ko hindi kita kilala. Masisisi ba kita? O peke ka din? Ikaw ay malinaw na pahayag. Huwag magsalita ng kalokohan sa kanya. Buksan mo na! Nagsasalita ng walang katuturan. Hello? Nakuha ko ng DNA test report. Wewe, hindi kita sinisisi sa hindi pagkakaroon ng edukasyon. Ngunit kailangan mong tandaan, huwag sagutin ang telepono kapag nasa meeting. Excuse me. Pagdating ng report, tingnan ko kung paano ka magiging mayabang. Huwag hayaang maghintay lahat. Buksan mo na ang box. Walang multo. Patunayan mong iyong identidad. Ano ang mapapatunay ng impostor? Ang peke ay hindi magiging totoo. Ito ang unang hakbang sa paghihiganti at pananampalataya. Kailangan maging sensyon niyo ako. Sige. Hindi talaga ikaw si Shen. Lumabas ka na dito, impostor! Huwag kayong mag-alala. Ano pa bang magagawa mo? Para kang aso. Ang ingay mo. Nakapindot lang ng maling password. Sige. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sapat bang katahimikan ngayon? Pero tama ka pa rin. Itong box na to, kung matalo ka ng 3 beses, mawawala ang mga peking produkto nito. Mayroon kang huling pagkakataon. Dahil may huling pagkakataon, maglakas loob ka bang tumaya sa akin? Tumaya. Isa kang hindi kilalang peke. Anong pustahan mo sa akin? Itong mukha. Hanggang ganitong mukha ko. Ako ang nobya. Mabuti. Pero, kung matatalo ka, iisahin ko ang pagmumukha mo. Kalihim, Su. Huwag magsalita ng kalokohan. Ay, tingnan ang alaala ko. Nakalimutan na kita. Ikaw at ikaw. Sa tingin ba ninyo lahat ako ay peke? Kung totoo ka, nakatayo ang patiyan at nagduduwal dito ngayon. Pangulong Zhang, ito ay masyadong hindi sibilisado. Huwag kang umihi kahit saan sa loob ng kumpanya ko. Since lahat na nandito ay nininiwala kay Miss Suwei, ibig sabihin kakampi niyo siya. Bakit hindi tayo magposta ng sabay? Pusta-pustahan. Maaari ba akong matakot sa iyo? Lahat. Ngayon ay nagtutulungan tayo para paalisin ang peke na tao na to. Okay, pupusta ako. Ako, sasali din ako. Bilang mo ako. Tapos na ang taya. Ikaw, babae, ano ang iyong mga konsekwensya? Ang mga share ni Shen ay nasa kamay ng lahat dito. Ang mga share ni Shen ay nasa kamay ng lahat dito. Ano? Kapag natalo kami, ibibigay namin sa iyo lahat ng shares? Bakit? Paano? Huwag kang maglakas loob at tumaya. Okay, sa kadalihanan nito, ayusin ko ang pagpupulong bilang Pangulo ng Shen. Walang katotohanan. Ibig sabihin, hindi ba sapat na sabihin na ako ang pangkinalakip ng Shen? Itinaya mo si Secretary Su? Ayos lang. Mayroon lang kumidensya para ipakita ang kanyang mga panuloko. Sino nagsasabing hindi ako pwedeng tumaya? Ako si Zhang Guande. Handa akong kunin ang lahat ng bahagi sa aking kamay. Isa kang peke. Gusto pa ding makuha lahat ng shares natin. Hindi ka takot mamatay na nakalunod? Isang maliit na sinungaling. Natatakot akong hindi mo kaya. Sabay tayong tumaya. Sige, tumaya! Matapang. Pagkatapos ang kontratang ito ng paglilipat ng mga pagbabahagi, pakipirmahan ito. Pirma? Hindi ito larong bahay pambata. Kung gusto mong tumaya, kailangan mo maging seryoso. Parang hindi tunay. Sa totoo lang, walang kahulugan ang taya mo. Kasi, hindi ikaw ang Panginoon sa lahat. Pagtitiwala at ikaw, sekretarya ka na walang share. Anong gagawin mo para tumaya sa akin? Suwei. Sinimulan niyo ang larong ito. Ito ba ginagamit lang ang lahat ng shareholders bilang baril? Anong gusto mo para tumaya ko? Kung ako si Shen Yang, ikaw ay nakadepende sa akin. Ako ang pangunahing babae. Ang aking susunod na tatak, lumibot sa Shen Group. Anong
akong mistress. Hindi ako Sengyang. Hindi kailanman pinagdudahan ni Sinya ng aking relasyon kay Sue at ang dami niyang alam. Bilisan mo kung gusto mong tumaya. Ako ang mahigit ng pangulo ng Shen Enterprise. Ang oras ni Lin Wenji ay napakahalaga. Secretary Lee, wala ka bang control sa peking ito? Ano ang kinakatakutan mo? Tingnan ng mabuti. Huwag hayaan ang impostor na ito. Manluloko sa pangalan ng Pangulo. Okay, tataya ako sa'yo. Napakaraming numero. Hindi ako naniniwala magagawa mo ito. Sir, may appointment po ba kayo? Tinawagan ako ni Secretary Sue. Ito ay isang ulat tungkol sa iyong kapalaran. Umalis ka sa daan. Ang mga shareholders at Sue pumirma na sa papel. Dapat mo bang subukan ang huling pagkakataon? Asawa ko, wala ka bang stress sa iyong mga kamay? Hindi ko kayang magtanggi. Pipirmahan mo rin. Kunin ang mga bagay sa iyong mga kamay bilang bargaining sheet. Salamat, asawa ko. Pangako ko. Ito na ang huling beses na tawagin mo akong asawa. Mabubuksan niya ba talaga ang box? Anong kinakatakutan mo? Hindi niya ito binuksan ng 2 beses. Natatakot ka bang buksan niya ito sa huling pagkakataon? Magpatuloy ka. Tapos na ang sugal. Dapat manalo ako. Kapatid ko, ito ba ang numero? Ang password talagang karawan ng aking ina. Paano kaya ito? Ito ay imposible. Siya talaga si Shen Sinyang. Wala na tayong mga shares. Tapos na. Tapos na lahat. Sabi mo impostor siya. Huwag kayong mag-alala. Siya talaga si Shen Sengyang. Bakit pangatong beses siya nagkamali sa password? Pero ngayon, nabuksan ko ang safe box. Mali ka! Sue, hindi ka ba magaling sa math? Sa 10 numero, 6 sa mga card na ito ay pinakalo din. 3 beses lang akong maaaring magkamali. Sa tingin mo, posible ito? Naniniwala ka ba sa mga shareholder? Sue, dapat mo sabihin sa akin kung ano ang nangyayari ngayon. Ibalik sa akin ang shares. Oo nga, ibalik mo din sa akin ang shares. Naniniwala ka ba talaga na siya si Shen Senya? Kung ano ang sinasabi mo, hanggat kaya kong buksan ang safe box, kaya kong patunayan ang sarili ko. Bakit hindi mo aminin ngayon? Asawa, anong masasabi mo? Kung ikaw si Shen Sinyang, kailangan ko ng test report. Anong report? Isang katumang ulat ng iyong DNA sa DNA na legacy ni Sinyang. Narito ang eksperto. Malapit na yung kamatayan. Kaya may backup pa rin tayo. Takot na takot akong mamatay. Madali at tignan ito. Maaaring hulaan ng tao ang password, pero hindi magiging mali ang DNA test. Pwede ka nang umalis. Ang peke ay peke. Patay ka ngayon. Buksan mo at tignan. Paano ito nangyari? Siya ay isang peking Shenzhen niya. Ikaw? Ano ang resulta? Ibabalik ba natin ang shares? Itaboy mo ang mga impostor na to. Anong impostor? Buksanin yung mga mata tumingin sa akin ng malinaw. Ako ay isang immortal. Imposible! Ito ay mayroong pagkakamali. Isang grupo ng mga tanga. Ako at si Senya ay kambal. Magkaroon pa rin DNA. Di ba sabi mo hindi magiging mali ang medical test report? Siya ba talaga? Ano ang dapat natin gawin? Siya ay nagbabalik. Bumalik siya para maghiganti. Tumahimik ka. Mrs. Shen! Mrs. Shen, hindi ikaw. Hindi ko kailanman lumaban. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Patawarin mo ako. Nilin lang din ako. Patawarin mo ako. Ibalik mo sa amin ang mga shares. Patanda na ako. Patawad, Miss Shen. Ang mga shopping mall tulad ng mga lugar ng labanan, kailangan mong tanggapin ito. Mga tao nagtatanong sa akin pagkakaninlan, hindi ko siya hayang manatili sa Shen Group. Lumabas na kayo. Ikaw at si Secretary Sue ay nagsabi na siya ay peke. Oo, kailangan mong bayaran kami. Balik mo sa akin ang mga shares ko. Huwag kalimutan,
nawala din yung shares ko. Wala na ako ngayon. Asawa ko. Paano ko haya na wala ka? Itong lahat ng shares ng Shen Enterprise para sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Patawarin mo ako sa paggawa ng biro. Nais kong ibigay sa iyo yung lahat ng mga pagbabahagi at gawin ang larong ito. Sana hindi ka matakot. Ziyuan. Ano ang nilalaro niya? Pinaglaruan mo ako? Ziyuan. Nagkataon na kayo mag-asawa ay nagdala ng magkaparehong dokumento. Pinaglalaroan niyo lang kami. Bugbugin siya! Tumigil na kayo! Tumigil na kayo! Tatawag ko ng pulis kapag hindi kayo tumigil. Mag-ingat kayo. Baka tuluyan kayo na mawala ng shares. Napakalupit mo! Tara! Ziyuan, ano nangyayari? Ikaw talaga si Shen Xinyang? Kung hindi ako si Shenzhen Yang, paano ko ibibigay sa iyo ang kumpanya? Hindi pa ba sapat para patunayan ang aking pagkatao? Isa kang hamag. Wala akong pakialam kung sino ka. Walang dahilan para hindi kumain kapag naibigay na sa bibig. Asawa ko. Maligayang pagbabalik. Ziyuan, paano naman ako? Ano? Bakit mo siya pinipigilan? Nobyo ko siya. Oh? Umalis ka! Ziyuan. Spitoin mo yung sarili mo. Ziyuan! Ziyuan! Magkasama tayo! Dapat din namatay na siya! Sa wakas, napapatunayan na. Ziyuan tayo! Tumahimik ka! Asawa ko, ano ang sinasabi niya? Hinatakot mo ako. Wala. Bangin ng mga mang-iibig kung saan ako nahulog. Anong alam ni Sue? Siya ay isang baliw. Huwag makinig sa kanyang kalokohan. Baliw ako? Iyan din ang nagpapabali sa'yo. Wala kang puso. Kailangan mo magkaroon ng ebidensya. Wala akong ebidensya. Nasa tiyan kong anak natin. Siya ay wala. Nasa akin tiyan pa rin ang baby natin. Baby? Shenzhen Yang. Hindi mo talaga naaalala lahat? Asawa ko, ano kung pinagsasabi niya? Paninirang puri lang. Lindsay Yuan, basta mo bang tumawid ng ilot sirayan ng tulay? Hindi ba? Ako, hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi mo. Ang alam ko na matalik kayong magkaibigan ni Shen Xinyang at wala akong pakialam sa'yo. Kung magsasalita ka pa ng walang katuturan, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa'yo. Wala akong best friend na mang-aagaw ng may asawa. Miss Sue, dapat ka nang umalis. Ngayon din. Paano kung ayoko? Na-record ko ang buong pag-uusap natin ngayon. Kung hindi mo tutuparin ang iyong pangako, ipopost kong recording na ito sa internet. Gusto mo ba mawala ng mukha sa kumpanya? O sa buong bansa? Hanggat nandyan pa si baby, magiging maayos ako. Hindi ako mawalan. Shenzhen Yang, maghintay ka sa akin. Huwag kumuha ng litrato. So, wakas tapos na. Kailangan akong umalis ka agad. Tumawag ka sa reporter? Ay, sorry. Nakalimutan kong tungkol sa'yo. Ka dito! Ka dito! Pumunta sa susunod. Masakit pa ba mukha mo? Iyon ang pangalan na anak na babae at ang kanyang asawa sa Shen Group. Iba sila sa atin. Huwag mong tingnan siya. Hindi siyang hinahanap mo. Ako? Magpahinga ng mabuti. Bukas, maaaring alisin ang tahi mo. Boss, hindi ko maintindihan kung bakit binigay mo kay Lindsay Yuan ang Shen. Kailangang pagkainin ng mga baboy bago patayin. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong maranasan niya ang pagpagsak mula sa langit hanggang sa impyerno. Iyan ay nararapat.
Hiniling ko sa iyo na imbestigahan mo. Ayon sa mga medikal na record at impormasyon, talagang buntis si Shen Xingyang. Kung gayon man, yung mga asang magkasintahan, hindi lang sinasaktan nilang kapatid ko, pero pinatay din ang pamangkin ko. Ano ito? Napag-alam ang sulfuric acid, ang lokasyon ng insidente, baka may hinala ka. Ang kapatid ko ay tinurture nila bago ito namatay. Lindsay Yuan Zue. Gusto kong gawin mas mahirap ang buhay kaysa kamatayan. Hindi ko hiniling na ayusin ang utang mo. Dapat matamaan ka muna ng baril. Bakit lumabas ka na naman? Gusto mo bang maglakad ng maibang karatula? Senyang, nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Oh? Masyado na akong nag-iisa. Hindi na dapat ako sumakay kay Ziyuan. Dapat akong mamatay. Pagkatapos ikaw. Pagkatapos ay dapat kang pumunta sa impyerno? Senyang, nagbibiro lang ako. Pinapatawad na kita. Talaga? Ngunit, kailangan mong sabihin sa akin kung ano nangyari sa araw na iyon. Wala ka talagang maalala kahit kaunti? Oo. Huwag kang mag-alala. Inom muna tayo. Mausap tayo ng dahan-dahan. Hindi mo ba ito nilagyan ng lason? Tama ba? Paano? Halika. Huwag kang mag-alala. Okay, sabihin mo na. Ano ang kwento ng Cliff of Lovers? Sinyam, napakaswerte mo. Anong sabi mo? Sabi ko, bakit hindi ka namatay? Para sa batas at tiyan ko. Maaari itong mamatay. Pinalaglag mo ito? Namatay ka na isang beses. Hindi mo pa rin maalala? Napakadaling malinlang. Ikaw... Hanapan mo ako ng 4 na gangster. Shen Xingyang. Gusto kong makita ka sa pinakamaruming lugar. Magyang pinakamalupit na tao. Anak ka ng pamilya, Shen. Ngunit pinili mo maging ordinaryong tao tulad ko. Hindi lang yung kaibigan. Sa tingin mo, magpapasalamat ako sa'yo? Ha? Ang kabaitan mo sa akin ay parang karayong. Sinasaksat mo ko palagi. Pinapalalahanan mo ako. Nang lahat ng meron ko ngayon ay galising kakayahan. Kinasusok naman ko ang iyong kahina-hinalang mukha. Gusto kong makita itong pagmumukhang ito na umiiyak at humihingi ng awa sa akin. Seriously, nang gabi ngayon sa Lover's Cliff, iyak ka ng iyak. Nagmamakaawa sa akin at kay Ziyuan upang alagaan ng batang sa iyong tiyan. Maging maawain tayo. Halos naawa ako. Pero pinagsisiyan ko ito ngayon. Bakit hindi kita hinayaang mamatay? Sinyang, sa pagkakataong ito, naghanda ako ng malaking regalo para sa'yo. Anong regalo? Gising ka? Parang nakakapagod magkunwari na coma. Yung wine? Paumanhin. Kinuha ko iyon bago mo pinalit. Talaga? Zaywan? Huli ka na. Imposible. Ako? Alam mo na? Anong alam ko? Kilala ko kayo ni Lindsay Yuan. Sabi na pinatay ang anak ko. Anong gagawin mo? Anong sa tingin mo? Ano ang kinakatakutan mo? Pinaplano mo ito lahat? Ang hindi makatarungan aking matalik na kaibigan, hindi sa inanyayahan mo ako ng magkape. Tapos dinala mo ako dito. Ang gusto kong malaman, bakit tayo nandito? Hanapin mo ako ng 4 na gangster. Bitawan mo ako. Gusto kong pumunta sa ospital. Bakit ka pupunta sa ospital? Sinyang, para na sa kaligtasan ng sanggal sa aking tiyan. Bitawan mo ako. Naging matalino na ako sa pagkakataong ito. Paano kung magsinungaling ka ulit sa akin? Pakiusap. Bitawan mo ako. Huli na.
Sabi mo may isang babaeng nakatali dito. Ito ang regalo inihanda ko. Hindi. Bitawan mo ako. Siyang hinahanap niyo. Sinyang, nagkamali ako. Huwag kang umalis. Patawarin mo sana ako. Kasalanan mo ito. Salamat sa iyong pagsisikap na magtrabaho. Asawa ko? Ano ito? Isang inaabandona na warehouse sa Wongchong Street. Mahal, bakit ka nandun sa madudungis na lugar? Huwag mo akong paglaruan. Ginawa mo, tama. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Shinsinyang, hindi ka naging malupit na tao dati. Ano ako dati? Ikaw ba isang hanggang na hindi nagkakaroon ng kaalaman? O isang mahina na hindi marunong lumaban? Asawa ko, huwag mong sirain ang relasyon natin dahil sa mga walang kwentang tao. Tara, kain na tayo. Ang bait mo naman ngayon. Alam mo ng asawa ay Diyos ng mga babae. Ikaw ang kumukuha ng inisyatiba upang ibigay ang mga pagbabahagi. Maganda ang ginawa mo. Kahit na marami kang itinuro sa akin bago ako magkaproblema, ito ang unang pagkakataon na naghanda ka ng hapunan para sa amin. Kaya niyang gawin komportable ang mga babae. Ma, huwag kang magsalita ng kalokohan. Asawa ko, anong gusto mong kainin? Hey, anong ginagawa mo? Hintayin mong makaupa si Zeyuan. Kung tutusin, ginawa ko ito para kay Zeyuan. Huwag kang magpakitang mabait lamang. Kaya ko rin magluto para sa aking anak araw-araw. Mabuting ideya. Basta gusto ng asawa ko. Gusto ko ang mga ginagawa ng asawa ko. Bakit mo ito nagawa? Tinatakot mo ako. Anong ibig sabihin ito? Asawa ko. Actually, si Sui, nakita niya ko kahapon. Sinabi niya sa akin, may anak daw tayong dalawa. Asawa ko, huwag kang maniwala sa kalokohan ni Sue. Hindi maganda ang paglaki ng bata. Iniwan niya itong mag-isa. Talaga? Oo. Sister Gui, kunin mo itong manika at ilabas. Opo, Mr. Lim. Ayos lang, hayaan magluto ng bagong pagkain ng katulong natin, ha? Hindi magandang pakiramdam ko. Kumain ka. Anak ko, may mali sa babaeng ito. Kuya, ba't parang ibang tao na siya? Siya pa rin si Shen Xinyan. Mahal niya ako at kailangan ko siya. Anak ko, nag-alala ako. Huwag kang mag-alala, ma. Pagkatapos ng handaan bukas ng gabi, siya ay magiging walang halaga. Pagkatapos ay kailangan mong hiwalayan ang gusto ng babae na ito. Kapatid ko, buhay ka pa, diba? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sinyang, ikaw. Anong narinig mo kay Sue? O ano ang naaalala mo? Natakot ba kita? Hindi ko lang gusto ang larawang nito. Ang iyong mga mata. Ano bang problema ng mata ko? Parang sinasabi niya, hindi mo ako mahal. Kalokohan. Kung hindi mo gusto ang larawan, maaari tayong kumuha ng isa pang larawan sa ibang araw. Wala ka ng pagkakataong iyon. Okay, asawa ko. Sigurado ka ba sa business meeting bukas ng gabi? Gusto mo bang ibigay sa akin ng pera ng Shin family? Bakit? Ayaw mo? Medyo nabigla lang ako. Nakakaramdam ka ba ng pagkakasala? Paano? Galing sa asawa ko, may katahimikan ako. Bakit? Bukas ng gabi ang meeting. Matulog ka ng maaga. Handa ka na ba?
Hindi ako ito. Miss, noong naligtas ka namin, ang iyong mukha ay naagnas ng asido. Kahit na dumating ang Diyos ng Dragon, hindi niya kayang ayusin ang mukha mo. Anong nangyari? Hindi mo talaga naalala? Alam ko kung sino ako, pero nakalimutan ko kung bakit ako nahulog sa bangin at nasirang mukha ko. Maaaring ito ang mekanismo na proteksyon ng utak. Pinili mong makalimutan ang mga masasakit na alaala. Doktor, salamat. Tungkulin namin ang magpagaling ng mga tao. Pero ikaw, ano ang dapat mong gagawin sa susunod? Gusto kong bumalik. Huli na. Bukas ka na madi-discharge. Zeon, dapat hintayin mo ako. May allergy siya sa mangga. Mukhang magkasakit siya. Sino nagsabi sa kanya na takutin ako kagabi? Nagkaroon ako na isang gabi ng mga bangungot. Tsaka mas mabuti pang mamatay. Hindi ko na kailangan maghintay ng handover. Madali lamang iwasan ang problema. Mahimik ka. Tara na. Salamat asawa ko. Sister-in-law, handa ng almusal mo. Salamat. Okay lang ba? Anong magagawa ko? Masarap ang lasa. Hindi kasi Shensen Yang. Anong pinagsasabi mo? Si Shensen Yang ay may allergy sa mangga. Kusa kong inilagay ng marami. Madami siyang kinain. Ngunit walang nangyari. Lumabas ka, impostor! Kung hindi dahil sa mangga, hindi ko alam kung hanggang kailan mo kulukuhin. Sino ka ba? Asawa ko. Ako si Shen Yang. Matigas to rin ang ulo mo? Kung ikaw si Shen Yang, kumain ka ng maraming mangga. Dapat nasa ospital ka na ngayon. Kapatid ko, gusto mo ba akong mamatay? Tumahimik ka. Hindi ka si Shen Yang. Napakahalaga ng Chamber of Commerce ngayong gabi. Kaya upang mapanatili ang mabuting kalagayan, uminom ako ng anti-allergic ng gamot ng maaga. Ano? Hindi ko lang naisip na ito ay libo-libong depensa. Ang unang dapat iwasan ay ang pinsala sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kuya! Ay, alam mo, si Nono ay palaging paranoid. Tama? Tara, kain na tayo. Gusto ko lang tumulong sa akin sister-in-law. Ayoko humingi ng tawad. Sinyang. Kalimutan mo na. Siyempre, hindi ko makalimutan iyon. Kung kinain ko ang mangga ng maaga, nagka-allergic na sana ako ngayon at ako'y mamatay. Hindi ka papatay. Ano ba mang gusto mo? Ano ang gusto ko? Kainin mo. Baliw ka ba? Sinyang. Alam mo namang allergic si Nono sa capsules. Kung kakainin niya ito, magkakaroon ng pamumula sa kanyang buong katawan at ito ay nagbabanta sa buhay. Kaya gusto mong patayin ng kapatid ko? Asawa ko, huwag mong sabihin yan. Gusto ko lang tumulong sa aking sister-in-law. Ikaw! Ziyuan! Sinyang, anong ginagawa mo? Asawa ko, sasaktan ako ng inan ko. Hindi mo ko tinutulungan. Sinabi ko sa iyo, natural na sabihin na nasaktan ang kanyang manugang. Kung lalaban ka, iyan ay hindi magandang paggala sa magulang. Matatamaan ka ng kidlat. Kung gusto mo kong parusahan, dapat parusahan mo muna ang sarili mo. Napakatanda mo na. Sinyang, tara na. Kailangan natin pumunta sa kumpanya. Oo nga, sister-in-law. Huwag malate. Gusto ko ang Chamber of Commerce ngayong gabi. Pero asawa ko, kung hindi malulutas ang usaping ito, hindi ako pupunta kasi galit ako. Ang Chamber of Commerce ay wala ng partisipasyon ngayong gabi. Ang malubhang allergy ay maaaring magdulot ng kamatayan. Huwag kang magbiro. Iyon ang unang biro ng iyong kapatid sa akin. Mukhang kailangan kong i-cancel ang Chamber of Commerce. Hey! Kainin mo. Kuya! Kainin mo! Anong problema, Mrs. B? Si Senyang ay allergy sa mangga. Inabili ako ng maraming mangga nila. Gusto niya akong patayin o sinusubukan ako. Sister G, maganda ka ng gamot para sa allergy.
Hindi na lahat magang na-inform si Mrs. G. Kung hindi ako naantay sa gabi, kailangan lulamdat ang aking mga lihim. Nono! Nono! Ay! Tumawag ka ng ambulansya! Bilisan mo para maligtas si Nono! 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 Okay ka lang ba? Nono! Hello? Hello? Pumunta pa kayo dito, bilis. Si Yuan, makabalik na ako. Miss, bawal pumasok ang mga outsiders. Lawo, kasi Shensen Yang. Asus, napakaraming taong pumapasok araw-araw. Ikaw ang pinaka nakakagulat. Ako talaga si Shensen Yang. 10 taon na ako nagtatrabaho sa Shen Group. Paano namang hindi ko malalaman ang itsura niya? Nagkaroon ako ng aksidente nung nakaraan. Nasugatan ang mukha ko. Kaya ganito ang mukha ko. Ikaw si Mrs. Shen? Eh sino ayun si Mrs. Shen? Oo, nakita ko siya sa TV. Hindi ko alam kung sino siya. Bakit kamukha niya ako? Kailangan kong malaman ito. Hey! Anong sinasabi mo na presko? Bakit ako maniniwala sa'yo? Ang opisina ng President Shen ay nasa 28th floor. Ang pangalan ng tatay ko ay Shen Yunfeng. Ang asawa ko ay si Li Jin Yuan. Maaari silang patuloy para sa akin. Maaaring hanapin ang impormasyon sa online. Kailangan mo talagang maniwala sa akin. Hey! Kung patuloy ka magiging bastos din ako sa'yo. Ako si Shen Yang. Saan ang galing ang bali na babae ito? Kapareho to ng ating Mrs. Shen. Oo nga. Ang binigkas na iyong bibig na Mrs. Shen, siya ang impostor. Darating na si Mrs. Shen. Umalis ka! Hindi naman ganito. Ako talaga si Shen Yang. Mrs. Shen, Mr. Lee. Ziyuan! Ziyuan! Paumanhing Mrs. Shen, isang baliw na babae yung dumating ng madaling araw. Kaaalisin ko na din siya ngayon din. Tara na. Ziyuan! Hintayin mo ako! Huwag kang sumigaw at umalis na. Ziyuan! Ilagay mo doon. Anong meron? Sinyan, papayag ka ba talagang ibigay sa akin ang kumpanya? Bakit tatanong mo? Simula nung bumalik ka, mukhang marami kang opinyon sa mga tao sa paligid ko. Una, kay Sue. Kaninang umaga sa aking ina at sa aking kapatid na babae. 5 taon na ng kasal, hindi kita naiintindihan sa unang pagkakataon. Siguro ito ay hindi kita naintindihan. Minahal mo ba talaga si Senyang? Minahal mo ba ako? Asawa ko, magmahal man o hindi. Malalaman ko ngayong gabi. Okay, may sorpresa din ako sa'yo. Okay. Ako si Shen Yang. Ngunit hindi na ako maaaring maging Shen Yang. Papa. Ziyuan. Anong dapat kong gawin? Shen Yang? Shen Yang? Weiwei. Sino ka? Weiwei. Ako si Shen Yang. Paano kita mapagkatiwalaan? Nag-meet tayo sa kolehiyo. Tinulungan mo rin akong kunin ng textbook. Niyaya mo akong kumain. Inlove ko kay Ziyuan. Ikaw ang unang taong nagkakaalam. Oo, ikaw. Ikaw talaga si Shen Yang. Weiwei. Siya nga pala, anong nangyari? Bakit kasama ni Ziyuan ang parehong tao sa akin? Amnesia? Tinutulungan talaga ako ng Diyos. Senyang, kung ang iyong pagkahulog at sanhi nang di ka nakikilala, o ang kasalukuyang labanan, kasabot lang ng babae ngayon. Pinalayas din niya ako sa kumpanya. Ano? Pagkatapos ay makakasama niya si Ziyuan, delikado ba? Hindi sa ngayon, ngunit ito'y magiging mahirap sa hinaharap.
ang dapat kong gawin ngayon? Hindi ako kilala ni Zio Wan. Wala nakakaalala sa akin. Huwag kang mag-alala. Gaganapin ang Chamber of Commerce sa Yunding Wedding ngayong gabi. Sa oras nandoon lahat ng mga sikat na tao sa Jiangsu, hahanap ako ng pagkakataon para kunin ka. Gusto mo ako? Tama. Gusto kong harapin mo ang lahat. Alisin ang takip sa totoong mukha ng sinungaling na iyon. Ayos ba talaga ito? Ako, matalik mong kaibigan. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Okay. Hihintayin kita mamayang gabi. Ito si Shen Xingyang. Anong sasabihin ko? Anong paniniwalaan niya? Masyadong madaling manipulahin. Pagkatapos kong lutasin ng impostor, kukurin kita at ipaalis. Tara na. Bakit parang ang pangit ng babaeng to? Ma! Lahat ng putang tao nagdulot sa akin ng allergy. Hayaan mo na lang ibalik kita sa ospital. Bakit ka kasi pumunta dito? Hindi ko mapapalampas ang larong ito ngayong gabi. Gusto kong masaksihan ito ng sarili kong mga mata. Ano sa tingin mo? Narito na ang kinatawan ng Shen Group. Asawa ko, cheers. Cheers! Salamat sa mga pangunahing tao si Jiangsu sa pagharap sa pagkakataong ito. Ang Chinese Chamber of Commerce. Ako ang mag-host ng kaugnayan na pagpirma. Naniniwala akong alam na ng lahat ang Chinese Chamber of Commerce ngayong taon. Miss Shen, pakiusap, pumunta sa stage. Mangyaring umupo. Pakiusap, bigyan ako ng 1 minuto. Bagong makuha ang 100 milyong order, mai-announce ako. Ilang taon na nakalipas, inilagay ko ang kumpanya sa isang verbal form. Ibigay ko ito sa aking asawa na si Lin Ziyuan. Magbigay ng malaking kasuotan sa kasalan. Ito ay isang maging bagay na sabihin. Ngayon ay magkakaroon ako ng signature ceremony. Opisyon ay binigay sa kanya ang Shen Group. Miss Shen, sigurado ka ba? Asawa ko, umakyat ka na. Ang Shen Group ngayon ay kay Lin Ziyuan. Ang kumpanya iniwan ng kanilang ama. Si Shenzhen niya ang ginagamit talaga ang utak. Ang order na ito ay kahanga-hanga. Malaki ang kumpanya. Sa kanya din ang 10 milyon. Napakagaling. Mas mabuti ng ganito. Hey, ano pinag-uusapan niyo? Maghintay, hindi lamang siya son-in-law. Mr. Shen, Mr. Lin, pumirma tayo ng kontrata. Teka, may sasabihin din ako. Asawa ko, kung magpapasalamat ka sa akin, sa bahay na lang. Sa harap ninyong lahat, gusto kong tanungin ang aking asawa ng ilang mga katanungan. Anong problema? Bakit mo pinalaya sa isang grupo ng mga shareholders? Karamihan sa kanila ay matatanda na. Alam mo ba kung gaano kalaki ang dagok sa kanilang karera? Hindi kaya magbayad ng bahay. Hindi kaya mag-loan. May mga taong pinili na magpakamatay para dito. Ha? May nagpakamatay? Sino maglakas loob na makipagnegosyo sa kanya? Bakit? Bakit hindi ko alam? Naaalala mo ba si Mr. Zhang Guande? Ah, siya. Hindi ba binayaran mo si Zoe para manggulo sa kumpanya? Bakit hindi mo siya binigyan ng bagong trabaho? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Wala ka bang kasalanan? Wala na ako doon. Okay, kinuha ko silang lahat bilang mga tagalabas. Kaya ka nagkakaganito. Pero ang pamilya ko, nanay ko at kapatid ko, na pinakain mo ng gamot, bakit ka naging salbahe? Tama yan. Muntik na kung matamaan sa kanya. Sabihin ko sa inyong lahat na itong anak ko, sinaktan niya pati ako. Wala ba siyang konsensya? Muntik na akong mapatay ng allergy ko sa ospital. Kuya, pwede ba akong humiram ng kahit magkano na pera? Oo, anak ko. Hindi man lang niya tayo tinuring na pamilya. Pamilya? Tinatrato niyo ba ako bilang isang pamilya? Sinya, masyado mo akong ginagalit. Si Shensi niya hindi ganito noon. Paano ito matitiis ni Lin Ziyuan? Kaya asawa ko, magbabayad ka sa akin ngayon sa harap ng publiko. Pinapahiya mo ako. Gusto ko lang na magpaliwanag. Sinyang, ang ugali mo ngayon, hindi ko na makikita ang ating hinaharap. Anong gusto mo? Gusto ko ng divorce. Gusto ko
ng divorce. Anong ibig sabihin? Ang manugang ay dumaan sa ilog at binasak ang tulay? Pero mahirap pakisama si Shen Yang. Ibahin mo ako, aalis din ako. Asawa ko, ito na ba yung surprise ako? Wala na akong magawa. Pakinggan niyo ako. Napilitan lang ako. Bumalik si Shen Yang mula sa pagtangka sa buhay. Maraming pagbabago, patuloy ang pagsusuri sa alitan sa kumpanya. Lalong lumalala ang alitan sa bahay. Papatay ng pamilya. Bakit hindi mo ito napansin dati? Ngunit maghintay hanggang ibalik ko ang Shin Group bago mo ko palisin. Sinyang, para sa kakabuti ng pamilya ko. Kailangan kitang layuan. Ang negosyo na tinayo ng aking biyanan. Kailangan kong kunin ang kontrol. Gusto kong protektahan ang Shen Group. Sabi ko, nag-iba si Miss Shen kaysa dati, di ba? Bakit ito'y parang isang attempt suicide? Ang lakas ng loob ni Mr. Lin. Dapat umalis ang babaeng ito. Paano magpapatakbo ng kumpanya ang isang babae? Sa aking palagay, dapat isuko mo na ang trono. Isang taong makatarungan, maunawain, at may malasakit sa sitwasyon. Kaya gusto mo talagang umalis ako? Dapat kang umalis. Sinyang, tapos na ang ating kasal. Pakiusap, itigil mo na ang pang-aabala. Pero asawa ko, natatakot akong magsisisi ka. Ako si Lindsay Wan. Hindi kailanman gawin ng bagay na pagsisisihan. Okay. Pipirma ako. Kaya daling sumang-ayon, ito pa rin ang Shen Sinyang na kilala ko. Huwag mo akong paglaruan. Huwag kang mag-alala. Pipirmahan ko ito ngayon. Ako, Lindsay Wan at Shen Sinyang ay opisyal na tinapos ang aming kasal. Sa wakas, maghintay ka hanggang sa maalis kita. Ngayon ay magsisimula ng palabas. Ngayon na pag-aari ko ng kumpanya, hindi na nararapat na tawagin itong Shen Group. Kaya papalitan ko ito ng Zhongxin Group. Huwag magmadali. Maligaya ang pagkikipag-kooperasyon sa suporta ng bilyong order mula sa Huaxia Chamber of Commerce. Ang Zhongxin Group ay magbubukas ng mas malawak na oportunidad sa inaharap. Matang. Buti na lang naghiwalay. Sa wakas, wala nang awang kapatid ko sa babaeng iyon. Napakahusay talaga ng anak ko. Maaaring ituring na maingat ang pagnanakaw. Asawa o hindi pala, Miss Shen Sinyang. Ito'y inalok mo, hindi ako nagnakaw o nanakawan. Magandang ideya. Hindi ko kilala ang mga tao sa iyo na ang kumpanya. Parang nalilito si Shen Sinyang. Wala nang ari-arian, iniwan rin ang asawa. Pero deserve niya ito. Paano siya mabubuhay bilang isang babae? Maling babae ang napili mo. Nawala na ang lahat. Manalo o matalo, makikita mo. Naaantala ang mahabang panahon. Maaari na ba tayong pumirma ng kontrata? Okay, Mr. Lin. Pakiusap. Mr. Lin, pakipirma. Pagkatapos ng araw na ito, magbabago ang Jiangsu. Si Mr. Lin ay magtatagumpay. Wala kang kinalaman dito. Bumaba ka. Ba't ka nagmamadali? Ikaw... Hey ma, upo ka muna at ipapakita ko sa'yo paano nakamit ng Zhongxin Group ang mas mataas na tagumpay sa ilalim ng aking pamumuno. Tama. Titingnan ko ito. 5 taon ng paghihintay. Lindsay Wan. Isang lagdana ng ang layo sa tagumpay. Mr. Lin, gusto kong basahin mo ng malinaw ang kontrata bago mo pirmahan. Anong ibig mo sabihin? Utos ni Lo Bai. Ito ay pag-ari ng Huaxia Chamber of Commerce at Shen Group. Lagda ni Miss Shen Sinyang ang kanyang pamilya. Ano? Lizzie Iwan, wala na ngayon si Shenshi. Hindi na kayo pamilya ni Shen Yang. Ang 10 billion order ay walang visa. Ang 10 billion order ay walang visa. Ano nangyayari dito? Ang babaeng ito ay nagliligtas din ng kanyang sarili. Ang 10 billion order ay para kay Shenshi. Ngayon wala na siya at walang kinalaman si Mr. Lin at Shen Yang. Kaya't walang visa ang order. Si Mr. Lin ay nawala ng asawa at nawala ng kumpanya. Ano ito? Ang kasal na gusto mong hiwalayan at ang pagpapalit mo ng pangalan ng kumpanya. Anong kinalaman ito sa akin? Hindi mo agad nilinaw ang kontrata. Hindi ko alam na hiwalayan mo ako. Ikaw! Ang order na ito. Gaya ng sabi niya, maging asawa, maliban kung humingi ka ng muling pagpapakasal at maging miyembro ng pamilya ni Miss Shen, hindi kita matutulungan. Kung lumuhod ka at magmamakaawa, siguro pag-iisipan ko. Tatawagan ko ang Pangulo.
Ako mismo ang magsasabi sa kanya, Mr. Lin, hindi mo naiintindihan ang nilalaman ng kontratang ito? Ang bilyong-bilyong order ay hindi maliit na proyekto. Maaaring hindi kayanin ng Shen Group, ngunit kaya ko ito. Oo, hindi niya kaya bilang ulila. Ngunit kaya ito ng aking anak. Ang malaking Chamber of Commerce ay gumagamit pa rin ng trekong ito. Tawagan mo yung Pangulo para maghusga. Pasensya na. Ang kontrata ay ginawa mismo ng Pangulo. Ang lahat ay nakabatay sa kontrata. Paano haharapin ng marangal ng Pangulo ng Washa Chamber of Commerce ang ganitong walang kwentang bagay? Payo ko, huwag mong ipahiya ang sarili mo o si Secretary Gu. Ikaw, nakipagsabuatan ka sa kanya. Naglatag ka ng bitag para sa akin na walang abiso sa Pangulo. Kayo ng dalawang ito, mga tapset walang hiya. Hindi ka panipaniwala. May usap-usapan na mabangis ng estilo ng Pangulo. Malaman niya ito, lagot sila. Oo, matagal na kaming magkakilala ni Secretary Gu. Pero hindi tulad na sinasabi mo. Hindi mo aaminin? Kung ikaw ay inosente, ayayahan mo ang iyong Pangulo na pumunta dito. Sigurado ka ba? Naniniwala akong magiging interesado siya sa relasyon ninyo sa kahayagan ng magbigay ng patas na hatol. Kung gayon, Presidente, pakiupo na. Siyang presidente. Ngayon, may magandang kaganapan. Imposible. Tumigil ka sa pag-arte. Bumaba ka na. Sigurado kong peke siya. Taon-taon pumupunta ako sa Jiangsu para sa Weisha Chamber of Commerce, responsable sa bilyong order. Kilala ang aking pagkakakilanlan. Kung totoo ang sa akin, hindi pwedeng peke ang kay-presidente. Ngunit kinutrata ng pamilya mo ang presidente na walang dahilan. Hindi! Tumahimik ka! Gusto mo bang mag-imbita ng tender pagkatapos ng kumpirma ang bilyong utos? Tama. Maliban sa kanya, lahat ng tao dito ay pwedeng dumalo. Ha? Si Shen Xinyang ay masikreto. Sino nagsabing masamang mga babae? Mas malakas si Shen Xinyang kaysa sa manugang. 5 taon na ako sa cruise. Bakit hindi ko nakilala kung sino siya? Hindi mo maisip. Ako si Xu Xiaonan, ang presidente ng Washa Chamber of Commerce. Paano kung walang 10 bilyong order? Akin pa rin ang ganoong kalaking kumpanya sa huli. Bilang unang grupo si Jiangsu, ang ilang kumpanya ay makikipagtulungan sa amin. Lindsay Yuan, bulag ako dati, di ba? Para matuwa sa isang basurang tulad mo. Anong ibig mong sabihin? Tandaan, ang pinirmahan kong dokumento kaninang umaga para sa 10 bilyong order at pahintulot na pumasok sa production ng maaga, yun ang ibig sabihin, Lindsay Yuan. Hindi. Ito ay sa iyo ngayon, namuhunan ka ng bilyong dolyar. Ngunit hindi mo hinintay ang order. Ang Junshi ngayon ay lubog na sa bilyong dolyar na utang. Ang tagumpay mo ngayon, lubog ka na sa bilyong dolyar na utang. Sa huli, ang aking mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Walang hiya! Ang lakas ng sakta ng anak ko! Papatayin kita! Nasaan ang mga security guard? Kuya, anong dapat nating gawin? Shen Xinyang, hindi mo ba talaga ako minahal? Mr. Lin, Lindsay Yuan, may sasabihin ka pa ba? lahat ng ito ay dahil sa'yo, tama? Tama. Ang iyong pagkukunwari ay nagpapasakit sa akin. Hindi ikaw si Shen Xinyang. Huh? Si Shen Xinyang ay tapat at mabuti. At ikaw ay puno ng pagdududa. Ang mahalaga, mahal niya ako. Nakadepende siya sa akin. Kahit alam mong mahal ka ni Shen Xinyang? Bakit pinapahirapan mo pa rin siya? Naaalala mo ba? Naalala kong lahat, lalo ng gabing iyon. Ikaw at si Sui ay nagpasimuno. Itinulak mo ako sa bangin kahit buntis ako. Ha? Ano ba yun? Imposible. Ikaw mismo ang pumatay sa amin ng anak mo! Hindi. Nagbalik ako mula sa impyerno upang mabawi ang buhay ko. At maramdaman mong sakit ng kamatayan kaysa saya ng buhay. Diyos ko, wala nang stock si Roy Xu. Talagang hindi bagay. Tama, nakinig ka ba kay Sui? May sasabihin ako sa'yo. Huwag kang maniwala sa kanya. Lizzie Yuan, masyado kang nakakatakot. Ginamit mong stepping stone ang babae na mamahal sa'yo. Umalis ka na! Mahal, nagkakamali ka. Hindi ako. Paano kita masasaktan? Hiwalay na tayo. Igalang mo man lang ang iyong sarili. Asawa ko, nagugulahan lang ako. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Huwag mo akong iiwan. Magpakasal ulit tayo. Pwede ba? Nagkakarindi ka talaga. Lahat, makinig kayo. Kasal kami ni Shen ng 5 taon. Mahal ko siya at nirerespeto ko siya. Magkasundong tumanda kami ng magkasama. Paano ko siya papatayin?
Imposible. Hindi mo mamatay itong anak ko. Kahit ambisyoso yung kapatid ko, hindi niya kayang patayin ang asawa niya. Oo, sila yung mag-asawa at may anak na. Paano mo matiis? Wedding of the Century sa Jiangsu. Silang hindi nakakaalam. Mahal nila ang isa't isa. Si Shen Xinyang ay mayaman at kilala. Siya ba si Lin Ziyuan? Paano magkakaroon ng intensyon ng pagpatay? Nagkamali ka ba, Miss Shen? Si Lin Ziyuan ay nagbabalat kayo. Ngunit hindi ko kayong paniwalaan. Namahan niya ang asawa niya. At pinatay ang kanyang anak. Walang normal na tao ang gagawa nun. Ikaw, Lin Ziyuan, isang demonyo na pumatay ng walang awa. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ako ang biktima. Ako si Shen Xinyang. Pero sa'yo, maniniwala sila, hindi ikaw si Shen Xinyang. Ako, si Shen Xinyang. Hindi. Ikaw? Akala mo ba hindi namin nakita si Shen Xinyang? Ang kasinungalingan ay hindi tatagal. Nandito si Shen Xinyang. Sinong niloloko mo? Hindi iyan si Shen Xinyang sa entablado. Imposible. Sino ang anak ng pamilya Shen? Sino ka? Siya ang kapatid ko. Buhay pa siya. Sabi mo, ikaw si Shen Xinyang. May ebidensya ka ba? Pero hindi sila magkamukha. Oo, nakita ko. Isa sa kanila nagsisinungaling. Anong gusto mo mangyari, Sue? Hindi pa ba sapat ang nangyari noon? Wala kang karapatan na kausapin ako. Isa kang peke. Naaalala niyo ba ang Wedding of the Century? 5 taon na nakaraan. Si Shen Yufeng ang pinakamayamang lalaki. Ang anak niyang si Shen Xinyang sa isang mahirap na lalaki. Ito ang naging headline. Ito ang kasanang siglo. Nais ni Shen Xinyang ipakita ang kanyang pagmamahal. Oo, naalala ko na. Ang mga singsing sa kasal ay may mga medieval European royal diamond ring na hindi mabibili. Tama. Iyon ang pares ng wedding rings na ibinigay ng aking ama. Ang singsing ng lalaki ay kay Lin Ziyuan. At ang sa babae na sa akin. Oo, iyon ang singsing. Hindi ako nagkakamali. Maaari bang ninakaw ang singsing na ito? Hinubad ko ang singsing pagkatapos ng 5 taon. Ang mga marka na ito sa aking mga daliri ay patunay na palagi itong nasa aking kamay. Shen Xinyang. Pero kahit anong tingin mo dito, hindi siya si Shen Xinyang. Oo, ganyan ang mukha. Kung ikukumpara sa singsing, mas malaking tiwala namin sa iyo. Ang babaeng ito, ngayon ko lang napagtanto. Kung mas maganda, mas madalas magsinungaling. Sana may maibigay ka na masulidong ebidensya. Alam kong hindi ka naniniwala. Kaya pumunta ako. Para makuha ito. Ano ito? Ito ang relic nila ni Mrs. Shen. Ulat tungkol sa pagtutugma ng magulang at anak. Ang mga relic ay ibinigay na yung hipag. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong kumpirmahin. Anong nangyari? Tingnan niyong mabuti. Naayon sa biology, ang relasyon ng mag-ama. Kapatid ko nga. Ikaw si Shen Xinyang. Asawa ko. Ikaw, ano pang naaalala mo? Ano? Hindi ba tama iyan kung ikaw si Shen Xinyang? Ano nangyari sa mukha mo? Magtanong ka. Sa kanya. Ikaw. Hindi. Ginawa mong lahat ng ito, tama? Anong pinagsasabi mo? Binuhusan mo ng asido ang mukha ko at pinatay ako. Itinulak mo ko sa bangin. Hinayaan na akong mawala sa mundong ito pagkatapos ng kuray ng aking pagkakanilan at alisin ang buhay ko. Hindi akong gumawa. Amnesia, mahusay. Tinulungan ako ng Diyos ngayon. Xiao, Asawa ko. Xinyang, pasensya na. Di kita naprotektahan umayos. Hindi. Huwag mong sisiyan ang sarili mo. Hinayaan mo siya! Isa kang ganap na sinungaling. Nagpapanggap ka na ako. Ikaw, para saan ito? Oo, ikaw ang mabuting manugang ko. Hindi mo alam? Naging miserable ako sa mga araw na ito. Ate, tingnan mong mukha ko. Ang babaeng itong may gawa. Paano mo nagawang sakta ng pamilya ko? Hindi sila karapat dapat na maging pamilya mo. Akong kapatid mo na handang protektahan ka. Paliwanag? Paano mo balak magtayo ng bitag para sirayan ang reputasyon ng asawa niya?
Ano? Zayon, sinaktan ka niya? Ayos lang ako. Niloko niya ako. Pinirmahan ng kasunduan ng diborsyo. Nawala rin ang pagsisiyasat na iniwan ng aking biyanan. Nalito ako. Pasensya na. Diborsyo? Nakipaghiwalay ka sa kanya? Bakit mo pinirmahan? Ginawa ko ito para sa ikakabuti mo. Sa kahit anong dahilan, siyang naging dahilan ng paghiwalay niya ni Zayon. Sinyang, ayaw kong iiwan ka. Kaya lang masyado siyang tuso, kaya kinakailangan ko. Ikaw ang nagsimula ng divorce. Nakita ng lahat. Ikaw ang naunang nanloko sa amin. Oo, matagal na, kaya peke ka. Ano pang gusto mong sabihin? Bakit gusto mong maghiwalay kami ni Zayon? Hindi niya deserve ang pagmamahal mo. Kahit karapat dapat o hindi, wala na ito sa iyo. Hindi ko ito pinirmahan. Ang aking divorce sa pagitan namin ay walang bisa. Sinyang, salamat sa pagpapatawad kay Suwei. Hindi pwede! Hindi ka maaaring maging matalino at maganda. Alam ang problema mo? Lahat. Kung ang divorce ay walang bisa, maaari kang pumirma ng kontrata? 10 billing order ng kapatid ko? Secretary Gu, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Isa pa rin akong kamag-anak ni Shen Sinyang. Pwede ba akong pumirma ngayon? Ikaw ang presidente ng Huaxia Chamber of Commerce. Pupunta ka ba sa harap ng marami at babawiin ang iyong salita? Ang malaking kumpanya at order ay kay Lin Ziwan pa rin. Sige, maaari. Presidente! Presidente, pakiusap. Pero sa anong kapasidad ako pipirma bilang asawa ni Shen Senyang? Siyempre, bilang presidente ng Junshen Group. Shen siya? Sinyang, huwag mo ako sisihin. Nasa akin ang lahat ng shares ng Shen Group. Gumawa ako ng hakbang na palitan ng pangalan ng Shen Group ng Junshen Group. Ang aking intensyon na mas lalong palakihin ang kumpanya. Paano kita masisisi? Plano kong ibigay sa iyo ang kumpanya. Pero may nangyari. Sa kabutihang palad, nasayos ng lahat. Narinig mo ba? Sana wag patagalin pa. Hayaan mo akong linawin ang isang bagay. Hindi wasto ang diborsyo kanina, tama? Hindi, nilagdaan mismo ni Shen Sinyang ang kasunduan sa diborsyo. Wala na itong bisa. Walang problema. Dahil kung ang diborsyo ay hindi wasto, hindi rin wasto ang kontrata ng share transfer na nilagdaan ko para sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Shen Shi, hindi siyang yung Liziyuan. Shen pa rin ang apelyido niya. Ikaw? Ito'y maliit na bagay. Humarap ka na sa malaking tao. At ang kapatid mo, sa harap ng lahat, inahayag ang diborsyo. Dahil hindi ako si Shenzhen niya, lahat ng ito ay peke. Hindi. Mr. Lin, kahit bahagi ka ng pamilya Shen, ang 10 billing order ay para sa kanila, hindi sa iyo. Go! Okay lang, kung hindi wasto ang kontratang iyon, bilang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Shen, pipirma ko muna ng kontrata at ibibigay ko sa iyo ang kumpanya. Talaga ba, mahal? Kung ano ang akin ay sa iyo. Salamat, mahal. Hindi ako sang-ayon dyan. Bakit hindi ka papayag? Isa rin ang tagapagmana ng pamilya Shen. Pakiulit, sabi ko, membro rin ako ng pamilya Shen. Kung gusto mo maglipat ng shares, kailangan mo munang kumuha ng permiso ko. Paano nangyari? Anong ibig mong sabihin? Nakakalito ang gabing ito. Sinungaling ka? Ano kung di mo yung gusto mong maging? Ikaw ang presidente ng Huaxia Chamber of Commerce? Bakit nakapal ang mukha mo? Sino ka ba? Bakit ka nakikialam kay Shenya at Ziyuan? Ginaya mo ako. Ngayon, nagsisinungaling ka tungkol sa tagapagmana? Anong ginagawa mo? Anong gusto mo? Wala akong ibang gusto. Nagsinungaling ka. Para sa iyo. Para sa akin. Maniwala ka sa akin. Kapatid mo ako. Ate? Ate! Huwag kayong umalis! Ikaw ang kapatid ko? Walang kaduda-duda ang iyong mukha. Ngunit hindi ba kayo ay nanirahan sa ibang bansa? Sabi ni Mama, hindi na siya babalik. Hindi. Si nanay, namatay siya. Sabi niya, bago siya lumisan. Ang hindi kanya nakita bago lumisan. Pero matagal na ito pinagsisiyan ni Papa. Bakit hindi ka bumalik agad? Sorry. Sorry, kapatid ko. Sorry. Sorry, kapatid ko. Sinyang, siya ay... Ziyuan,
Kambal ko siya. Kambal? Lumabas na hindi si Shen Xinyang ang tanging anak na babae. Narinig kong diborsyo ni Shen Yunpeng sa kanyang asawa noong mga unang taon. Ano ang sitwasyon ngayon? Si Xenia ay isang kapatid na babae. Dapat itong malinaw na ang akal ay hindi. Paano naman ang shares ng Shen Group? Anong mangyayari sa aking anak? Nagpasa sina mama at papa na aplikasyon para sa testamento. Talagang gusto ng kapatid ko na equity. Iniisip ko, hindi na siya babalik. Hindi ko nasabi sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Nagsisisi ka ba? Hindi. Ma, Bakit ko ito pagsisihan hanggang wala nakasulat na kasundo na pinirmahan? Ang mga ambisyon ng iyong anak ay hindi kailanman matutupad, alam ko. Pero, trinato ka ba bilang anak niya? Ate, nagkakamali ka ng pagkakaintindi. ang isang ito, Shu Shaonan. tawagin kitang Xiaonan. Magkamag-anak tayo. Paano naman si Xinyang? Ito ay emosyonal. Ang mga bagay na nakaraan ay hindi na nais ipagpatuloy. Kaya bilang asawa niya, kailangan ko siyang protektahan. Protektahan? Kung tutusin, kapatid siya ni Xinyang. Pero bakit mo itinago ang totoo at napanggap bilang siya ang lahat ng iyong mga nakaraang aksyon laban sa amin? Para saan? Oo ate, bakit mo ginawa yon? Tatanungin ko siya. Anong ibig mong sabihin? Sinusuportahan ka ni Lin, isang demonyo na nagtangkang pumatay. Nagkunwari akong naniniwala para lang aminin ang demonyong ito na ginawa niya. Ate, si Ziyuan, imposibleng makapatay siya. Hindi lang siya pumatay ng tao. Pinatay din niya ang kanyang asawa at mga anak. Ano? Sinubukan niyang akong patayin? At ang bata? Ano nangyari sa bata? Senyang, makinig ka. Maaring mawala ang iyong alaala, ngunit nahulog ka at nasira ang iyong mukha. Kaya kitang ipagigante kay Lin Ziyuan at Suwe. Xinyang, wala akong kasalanan. Mali ang pagkakaintindi na iyong kapatid. Ngunit kung hindi ang kapatid mo ang mamamatay tao, mas imposible maging kami ni Ziyuan. Oo, Xinyang. 10 taon na kayong magkaibigan ni Weiwei. 5 taon na tayong kasal. Naging tapat ako sa'yo. Dapat alam mo mabuti sa iyong puso. Nagsinungaling ka. Halatang ay namin o mismo kay Suwe. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang naging dahilan upang makunan ako. Ngayon si Sinyang ay nakunan rin. Weiwei, buntis ka? Sino ang ama? Ang boyfriend ko. Maghintay ka lang ng ilang araw. Ipapakilala ko siya sa iyo. Dapat natin pag-usapan ang tungkol sa pagpapalaglag. Xiaonan, bilang kapatid ni Xinyang, bakit mo sinaktan ang kaibigan niya? Ate, si Sui ang matalik kong kaibigan. Hindi mo siya dapat saktan, pero nakipagsabuatan siya sa asawa mo para saktan ka. Si Yuan? Sui? Xinyang, 5 taon na tayong magkasama. Akala ko kilala mo ako. Hindi ko inaasahan na magsasalita ka ng ganito at pagdudahan ng sinseridad ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi. Sige, maniwala ka sa kanila. Mamili ka. Sinyang. Ate. Natutuwa akong bumalik ka. Pero, pasensya. Sinyang! Xinyang, Mahal, naniniwala ko sa iyo. Sinyang, pagsisihan mo ito. Ate, 20 taon tayong hindi nakita. Sa pagbalik mo, nais mong talikuran ko ang aking pamilya at kaibigan. Sinyang, si Linzio at Sue, hindi mabubuting tao. Ang kabaitan nila ay po ang pagbabalat kayo. Hindi mo alam ang buhay ko. Bakit ko sila iiwan? Ate, itigil mo ng pakikialam sa amin. Pero kung sila ay mamamatay tao, mag-iimbestiga kami ni Ziyuan. Naniniwala akong malilinawan din ang lahat ng balang araw. tama. Sabay nating hanapin ang mamamatay tao. Walang katotohanan. Ito'y walang katotohanan. Ate, kakabalik mo lang sa China. Wala pa akong masyadong alam sa'yo. Pero papatunayan ko sa'yo, hindi mali ang pinili ko. Nagkakamali ka talaga. Ate, kapatid ka ni Xinyang. Sa inaharap, pagiging kapatid din kita. Tumahimik ka! Tumahimik ka! Ang bagay sa paglilipat ng equity. Naiintindihan ko ang pag-alala ng kapatid ko. Kailangan itong patunayan. Pag-usapan natin mamaya. Walang nagmamadali. Mamayang gabi, pumunta tayo sa Sia para magsaa pagkatapos. Sige, uwi na tayo. Mahal niya ako at hindi ako magpapatalo. Hindi ko hahayaang makawala ka. 5 taon ako nagbalat kayo bilang mapagmahal na asawa ni Shen Xinyang para sa ginto. Ngunit si Qin Xiaonan,
Pinumit ng pagkukunwari ko at kinuha ang lahat sa akin. Hindi ko ito bibitawan. Hindi bibitawan? Hindi kita papakawalan. Ano? Sabi ko, mahal kita. Hindi kita bibitawan. Zeon, hindi ka ba naiilang? Malaki ang nagbago sa mukha ko. Hindi na Shenseng yang tulad ng dati. Bakit ko naman iisipin kundi ang panloob mong katangian? Mahal? Sinong tumatawag? Mga bagay lang sa trabaho. Kailangan ko munang umalis. Magpahinga ka ng maaga. Okay. Bakit hindi ako mapalagay? Anong ginagawa mo dito? Sobrang gabi na. Zeon, nandito ka. Naisip ko ito. Hindi na ako magiging mahina. Pinaka kapag ipakinabang na sandata. Anong pinagsasabi mo? Magagamit mo ako hanggat gusto mo. Pero wag mo akong iwan. Huwag mo na akong baliwin. Ako nagdala kay Shensenya sa Chamber of Commerce ngayong gabi. Tinutulungan kita. Dumating ka upang angkinin ang lahat ng papuri para sa akin? Hindi. Alam mo naman palang buhay si Shenzhen Yang. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ginawa mo akong tanga sa Chamber of Commerce. Nawalan ako ng mukha. Pasensya na. Hindi ko naisip. Hindi ko akalain kalupitan ni Ki Xiaonan. Harapin natin siya. Para sa'yo at sa ating anak. Umalis ka na! Zeon, sinisisi mo ba ako? Maaari tayong gumawa ng isa pa. Sue, sa tingin ko napakadumi mo. Ano? May iba ka na. Nakipagsiping ka pa. Hindi ko lang naisip na madumi ka. Sa tingin ko, ikaw ay tanga. Lindsay, sa'yo lang ako. Para sa akin. Pero hindi na kita kailangan ngayon. Hindi mo ako mapapaalis. Sinabi ko kay Shenzhen yan na ipakilala ang lalaki ko sa kanya. Dapat ko na bang sabihin sa kanya? Subukan mo. Magandang ideya. Paano mo nakuha ang numero niya? Alam ko na iiwan mo ako. Kaya gumawa na ako ng paraan at maebidensya ako laban sa iyo. Ipapadala ko ba ito kay Kisho ng isa-isa? Sasabihin ba niya kay Shenzhen Yang? Sabi mo mahal mo ako. Pero hindi mo ako minahal. Mas mahal mo si Shenzhen Yang. Paumanhin. Mahal ko din ang sarili ko. Boss, dinambala ka ba ni Sue? Parang hindi naman. Si Sue, hindi siya magandang pagkakatiwalaan. Kaya pumunta siya sa akin para makipag-deal. Pagsisisihan mo ba na hindi mo sinagot ang tawag niya? O hinarangan ito ni Lindsay Yuan? Hindi ko alam. Kailangan kong pumunta sa Shenzhen bukas upang tingnan. Bakit napatawag ka kagabi? May niligpit lang akong basura kahapon. Pero, anong ibig mong sabihin, Z1? Mama, hindi. Huwag mong sasabihin na dadating na ang kapatid mo, tutulungan ka niya. Tapos iiwan mga asawa mo, wala itong kinalaman sa kapatid ko. Mahalaga ito. Inumin mo. Mango juice? Allergic ako sa mangga, kaya kailangan mo pang uminom. Kapatid ko, huwag kang magbiro. Sino ang nagbibiro? Alam mo kung bakit? Kapag sa lamisang ito, pinilit ako ng ate mo kahit may allergy ako. Lunod ka ng isang buong kapsula. Muntik na akong mamatay. Sino nagbibiro? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita? Ang pulang panta niya kahapon? Asawa ko? Ganoon ba? Muntik na akong mapatay ng kapatid mo kahapon. Kung mahal mo ako, oras na para tumulong ka sa pamilya ko.
Oo, kapatid mo iyon. Alam kong hindi kami pababayaan ng kapatid ko. Hindi mo man lang kami iniisip ng sarili mong pamilya? Ate, tanga ka ba? Sino nagpainom sa'yo? Lindsay Yuan, isa kang talunan. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong asawa? Gusto mo pang pamahalaan ang kumpanya? Ate, huwag mo siyang sisihin. Si Ziyuan ay nahirapan din pumagitna. Ito ay dahil kay Lindsay Yuan, wala siyang kakayahan. Senyang, bakit? Hindi mo ba nakita? Sinabi ni Nono na pinilit mo siyang uminom ng kapsula. Gusto ko lang maresolba ang hiduan sa pamilya ko. Sinabi niya kung bakit ko siya pinilit. Sinubukan niya akong saktan. Ang pananampalataya sa pag-ibig ay hindi kompromiso. Hindi kailang baligtarin. Hindi ka nila mahal. Anong klaseng pamilya sila? Bumalik ka pagkatapos ng 20 taon. Anong klaseng pamilya ka? Kasalanan ko to. Pero ngayon nakabalik na ako. Hindi ko hayang pakasla ka na siya. Kalimutan mo na. Hindi ko naman ininom. Umupo ka at kumain. Ayos lang. Inaasar ko lang si Hipag. Oo. Nagbibiro lang. Ay, hindi ito isang biro lang. Tama. Pero sa puntong ito, nakikita ko hindi masaya si Shenyang. Hipag, hindi ka ba masaya? Ako? Parang tayo ang pamilya mo lang masaya. Dahil mahilig kang magbiro, makikisama na rin ako sa kasiyahan. Shenyang, gusto mo bang makita ng hipag mo sinasaktan? Kainin mo. Para manahimik ka. Ikaw? Anong ginagawa mo? Anong hindi mo nagawa bilang asawa? Senyang, maaari kang magtiwala sa kanya. Pero kailangan mo rin protektahan ang sarili mo. Walang lugar para sa mga responsableng pahayag tungkol sa aming mag-asawa. Kung kapatid mo yon, si Sensin Yang ay akin na. Tama si ate. Bilang asawa ko, paano mo papayagan na saktan ako ng iba? Pinagdududahan ba ako? Magre-rebelde ka ba sa kanya? Sinyang, anong ibig mong sabihin? Gusto mo akong pumagitna sa inyo ng pamilya ko? Pumili kung sino man sa inyo? Ziyuan, asawa mo ako. Sila ay nagisubay sa iyo. Gusto ko disiplinahin mo sila. Kuya, sinakto mo talaga ang nanay mo para sa babae ito? Asawa ko rin siya. Ako ang iyong hipag. Magsalita ng may paggalang. Maaaring talikuran pamilya para sa kasakiman. Napakatusong hayop. Ano ang ibig mo sabihin? Samahan mo si Nono at umalis kayo sa pamilya Shen. Ako? Ayoko na bumalik sa sira-sirang bahay na iyon. Ma, sinabi ko sa iyo na umalis ka pagkatapos ng apunan. Asawa ko. Huwag mo silang palisin. Hindi ko sinasadya yun. Sinyang, pasensya na sa mga paghihirap ko sa iyo. Ngayon, alam ko na at hindi na ako magbibingi-bingian. Huli na para sabihin niyan ngayon. Ate, basta gusto siya magbago para sa akin. Hindi pa huli ang lahat. Ikaw? Shen Sinyang, ang babaeng ito, napakadali niyang paikutin. Oo, ako si Shensen Yang. Wewe. 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 Mas mabuting patay na. Nag-aalala akong mabulgar ang sikreto ko kay Sinyang. Wewe. Hindi na siya muling mabubuhay pa. Wewe. Bumangon ka. Hindi ba gusto mo ipagkilala sa akin ang nobyo mo? Huwag mo sirain ang pangako mo. Sinyang, kailangan mo maging matatag, Sinyang. Best friend ko siya. Magkasama pa kami kagabi. Pero talagang ayaw ni Weiwei na nakikita kang ganito ngayon. Okay lang. Okay lang. Umiyak ka kung gusto mo.
Ayos lang. Imbestigahan ito ng maayos. Huwag kang mag-alala. Mamang pulis, anong nangyari? Natagpuan ang bangkay niya sa ilalim ng bangin kaninang umaga. Batay sa autopsy, may pwersahang naganap at ipinapalagay namin na siya ay tinulak at pinatay. Siguradong may kinalaman at kasintahan niya sa nangyari ngayon. Ziyuan, ang mamamatay tao, ginawa niya ulit. Ayos lang. Huwag kang matakot. Kasalanan ko lahat. Darating ang mamamatay tao para sa akin. At itinawi si Suwei. Senyang, ilang beses ko naman sinasabi. Walang mamamatay tao sa lahat. Ang lihim ni na Lin Ziyuan at Suwei ay ngayon ay patay na si Suwei. Bago nagtalo sila, deserve niya ito. Ano? Ziyang, si Suwei ang matalay kong kaibigan. Paano mo siya maisip na may masamang layunin? Naniniwala ka ba sa pag-aalala ng ate mo? Pinaghihinalaan niya rin ako. Alam kong hindi ka gaano ipokrito dito. Xiaonan, lahat tayo ay may malasakit sa kanya. Huwag kang masyadong kabahan dito. Ate, hindi ko inaasahan madali kang makisama. Pero sana maging mabait ka sa mga tao sa paligid ko. Nakalimutan mo na ba kung paano ka pinilit uminom ng mango juice kahit na may allergy ka? Pasensya na. Kapabayaan ko ito. Inalayas ni Ziyuan ang kanyang pamilya para sa akin. Anong gusto mong gawin niya? Naisip mo ba yung nararamdaman ko nung pinilit mo siya? Sinyang, nabulag ka na sa pag-ibig. Pagsisihan mo ito. Huwag kang mag-alala. Mamahalin ko si Sinyang at hindi siya magsisisi. Bago siya magsisi. Papatayin ko siya ulit. Lahat, pakinggan niyo muna ako. Mayroon ka bang clue sa mamamatay tao? Sabihin mo. Hayaan mo silang hawakan ng kasong ito. Tara, uwi na tayo. Lin Ziyuan, anong kinatatakutan mo? Ito ba'y palatandaan para sa'yo? Puro mga kalokohan ang sinasabi mo. Ziyuan, upang malis sa iyong hinala, makinig tayo. Hindi ba nilinis ko na ito kagabi? Sabihin mo na. Nakuha namin ang huling tawag sa telepono ng biktima. Ito ang numero. Kapatid, hindi ako. Aha. Okay, hulihin siya. Tumahimik ka. Senyang, maniwala ka sa akin. Ate, nagpanggap kang ako at dinubuli si Weiwei. Inakusahan siyang mamamatay tao. At sinabi pang karapat dapat siyang mamatay. Paano ako magtitiwala sa'yo? Isang tawag lang sa telepono. Huwag tayong magmadali sa konklusyon. Sa katunayan, may isa pang bagay. Kung mayroon man, ay labas mo na upang ang mamamatay tao ay walang mapagtataguan. Ito! Ito ay... Nakikilala mo ba ang singsing na ito? Ito, Ziyuan. Ang iyong singsing. Tama. Pero makinig ka sa akin. Mr. Lin, bakit ang singsing mo ay nasa crime scene? Mahalin mong sarili mo. Lenzi, tapos ka na. Huwag magpanik. Hindi ka pa natatalo. Noong gabing natapos ang Huaixia Chamber of Commerce, kinuha ni Suwei ang singsing. Bakit ganun? Dahil malapit na silang ikasal. Kinuha niya ang singsing ko. Gusto niya magdisenyo ng kaparehas nito. Hindi ko inasahang mangyayari ito. Yun lang ba? Puro kalokohan na sinasabi mo. Ikaw ang tinutukoy niya. Xiaolan, may nobya ako. At siyang mahal ko. Hindi ko magagawa yan. Ziyuan, Ito ang aking kapabayaan. Dapat tiniling ko muna ang opinyon mo. oo. Wala akong pakialam. Senyang, nagsisinungaling siya. Bakit ka naniniwala sa kanya? Dahil siya ang mahal ko. Paano naman ako? Nag-isang kapatid mo. Hindi ko alam. Sige, pwede na kayo magtungo. Tatawag kami pag may nakuha kaming ebidensya. Magpahinga na kayo. Sige. Salamat sa abala. Umuwi na tayo. Halika na. Kapatid ko, paano kita iniligtas? Boss. Sa pagmamahal ni Shen, hindi ka mananalo kay Lin Ziyuan. Bumalik na lang tayo sa abroad. Leslie, Paumanhin. 20 taon na nakalipas. Pero ngayon, malaki na ako. May magagawa na ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya pababayaan. Kung sinong una niyang mahalin, sisirain kong pagmamahal na ito. Sinunod ni Shen Xingyang ang lahat. Depende ito kung paano lutasin ni Qiu Xiaoyan.
Literally, pasensya na. Hindi ko siya mapigilan. Siya si Q Xiaonan. Dumating na si Q Xiaonan. Umupo ka. Paano pumunta dito ang isang bihirang customer at bakit niya ako hinahanap? Magaling ka. Okay. Ngunit lahat ng ito ay dahil sa panuloko sa mga babae. Lizzie Yuan, hindi ka ba nahihiya? Anong masama sa kumikita ng pera? Hindi ba't malinaw? Bilang manugang ng pamilya Shen at Vice President ng Shen Group, hindi ka man lang nakontento dito? Gaano ka kakapos sa pera? Noong ako'y 10 taong gulang, dinaya ng nobya ng aking ama ang lahat ng kanyang ipon. Nang dahil sa depresyon, tumalon siya mula sa ika-20 palapag. Kakauwi ko lang galing school. Alam mo ba? Sobra siyang nasaktan. Nung bumagsak siya sa harapan ko, napuno ako ng dugo. At pula ang aking mga mata. Mas nakakasilaw pa kaysa sa perang papel. Kahit nakapikit ako. Madalas ko itong napapanaginipan. Kaya, Napagtanto ko noon, kung walang pera ang mga tao ay namamatay. At ano pa nga ba? Sa mundong ito, magsisinungaling ka sa akin o magsisinungaling ako sa'yo. Tulad ng nakikita mo, pinili kong magsinungaling. huwag magpanggap ng kaawa-awa. Ang dami mong sinabi. Gusto mo na ng pera? Sige, gusto ko ng pera. Gusto ko lahat ang pera ko. Sige, ibibigay ko sa iyo. Ano? Gusto mo ng pera? Ibibigay ko sa iyo. Iwan mo si Shenyang. Bakit ko gagawin ang mga sinasabi mo? Dahil mahigit pa akong maibibigay. Sapat na bang posisyon ng Pangulo ng Washa Chamber of Commerce? Handa ka bang isuko ito? Siyempre, hindi mo maintindihan. May mga bagay na mas mahalaga kasi sa yaman kung mamumuno. Mas nag-aatubili pa ako. Magkapatid talaga. Lizzie Yuan, sinungaling ka. Isa kang mamamatay tao. Salit na pumatay, bakit hindi mo kunin ang pera at umalis ka? Paano kung pumatay ka ng tao? Naghahanap ka ng proteksyon para sa yaman mo? Tumanggi ako makipagsundo. Ano? Gusto ko mga taong kayang kontrolin. At ikaw, Qin Xiaonan, ay hindi mapipigilan. Paano ko malalaman kung hindi ka magsisinungaling? Hindi ako magiging katulad ng aking ama. Bakit ako magsisinungaling tungkol sa pagkapangulo? Hindi ko kailangan yun. Kung gusto mo ng kayamanan, kunin mo. Hindi ako katulad mo. Ano sabi mo? Sabi ko, huwag mong isipin na katulad ako ng papa mo na isang basura. Gusto kong makita ka mamatay! Demonyo! Pupunta ka sa impyerno! Anong ginagawa mo? Ziyuan, anong ginagawa mo? Sinyal? Ha? Ate? Ate? Hindi. Sinyang, anong ginagawa mo dito? Lin Ziyuan, hindi yung posisyon bilang presidente ng Chamber of Commerce. Hihiwalayin mo siya at sasama sa akin. Totoo ba sinasabi ni ate? Hindi totoo. Qi Xiaonan, nilaglag mo ako. Pwede ba kitang gawin big time? Pero inilagay mo ang kamay mo sa akin. Senyang, buksan ang mga mata mo. Si Lin Ziyu ay ganoong tao, kaya't maaaring umiibig sa kahit sinong babae para sa yaman. Sinyang, makinig ka sa paliwanag ko. Huwag mo akong hawakan. Kapatid ko siya. Lin Ziyuan, bakit mo ginawa ito? Hindi. Mahal, may hindi pagkakaunawaan dito. Ate, hindi ka ba galit sa kanya? Bakit mo ako ninakawan? Gusto ko lang makita mo ng malinaw kung anong uri ng tao si Lin Ziyuan. Tumahimik ka! Sinyang, ito'y hindi tulad ng nasa isip mo. Sinyang! Sinyang! Tumigil ka na sa pag-iinarte. Umalis na siya. Isa kang demonyo. Gusto kong protektahan ang kapatid ko. Dumating ang lahat sa puntong ito. Hindi kita mapapatawad. Sorry, Sinyang. Pero kailangan ko mo kasi para layuan mo siya. Mahal, Ang nangyari kanina, si ate ba may pakana? gusto niya tayong panghiwalayin. Ziyuan,
Kinakasalan mo ba ako dahil mahal mo ako? Siyempre, wala akong interes sa ate mo. Paano na si Zoe? Ano? Anong problema ni Sue? Hanggang kailan mo pa ako pagtatangkain hilangin? Naniniwala ka ba sa kapatid mo? Ayaw mo magtiwala sa akin? Ang sing-sing. Anong singsing? Sinabi mo na ibigay mo kay Zoe ang sing-sing sa kasal na pagkatapos ng piging. Gusto niya ito. Umuwi ka ng gabing iyon. At malinaw kong nakita ang iyong sing-sing sa kasal. Pagkatapos na sumagot sa telepono at umalis. Pagbalik mo, wala na ito sa daliri mo. Sinyang, Sinong tumawag sa iyo ng gabing iyon? Saan ka nang punta? alam mo, pumunta ka sa pulisya kahapon. Ayokong pagdudahan ka. Bakit ikaw? Dahil mahal kita. Sabi ng tatay ko, mahal niya ako. Sinabi rin ni Sue na mahal niya ako. Paano naiiba ang iyong pag-ibig sa kanila? Paano kung ginawa ko talaga ito? Ano? Sabi ko, paano kung napatay ko talaga si Sue? Imposible yun. Hindi yun mangyayari. Kaya, wala kang pinagkaiba sa kanila. Sasama ako sa iyo, sa impyerno. Ulitin mo. Ziwan, hindi ako naniniwala na sasakmo sino man ang walang dahilan. Kung may aksidente, may dahilan ka. Lagi kitang kasama. At alam kong nahirapan ka nung bata ka. Ang pagkamatay ni Itay ay pinasa na sa iba. Hindi ko isinasaalang-alang ang iyong nararamdaman. Kasalanan ko ang iyong nararamdaman. Ano ang gusto mong sabihin? Handa kong ibigay sa iyo ang lahat. Huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Ziwan, hindi ka nagkakamali. Tama, mahal. May mga hindi pagkakaunawa si Sue. Ayaw mong malaman kung bakit nandun ang singsing. Sabihin mo kung gusto mong sabihin. Kaya kong maghintay. Mahal kita. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Sinyang. Ayaw niyang iwan si Lin Ziyuan. Bakit ka natataranta? Magandang balita. Nung gabing namatay si Sue, may mga testigong kumuha ng litrato ng buong proseso ng krimen. Paano naman ang cellphone niya? Natakot siyang lumapit at makilala at nagkataong nasira ang telepono. Kaya pinadala ito para sa pagkukumpuni. Kailan ito maaayos? Bukas ng gabi, ipapadala niya ang video. Mahusay. May kinalaman niyan kay Lin Ziyuan. Nag-deploy na rin ang mga pulis. Iiwan na rin sa wakas ni Sinyang ang demonyong iyon. Ate, anong pinagsasabi mo? Michelle, Lizzie, lumabas ka. sige. Ang mga nangyayari ngayon sa inyo, paumanin sa aking pagtutod. Ate, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam kong hindi mo ako pagnanakawan para iwan ko si Lin Ziyuan. Iiwan mo na ba siya? Ate, maaari mo ihinto ang pangingialam sa akin para kontrolin ang buhay ko. Wala ako nito, pero hindi mabuti si Lin Ziyuan. Gusto kayang saktan, malaki na ako. Mabuti ba siya o masama? Alam ko sa puso ko, at mahal niya ako. Hindi niya ako sasaktan. Maaari pa itong pikiin. Paano kung kaya niya magpanggap habang buhay? Sinyang, ate, hindi ko siya iiwan. Sinabi ni Ziyuan na may homecoming party bukas at magpo-propose siya sa akin ulit at bibigyan ng bagong singsing sa kasal. Hindi ko ito sinasang-ayunan. Ate, hindi mo kami mapipigilan. Hindi mo kailangan pumunta. Pero wala na si Mama at Papa. Ikaw na lang kamag-anak ko. Sana'y patunayan mo ang aking pananampalataya at kaligayahan. Okay. Pupunta ako. Ate, napakabait mo. Ang kaligayahan, hindi ito maibigay kay Lin Ziyuan sa akin. Pa,
Salamat sa singsing. Pero maraming masamang nangyari. Kailangan ko ng bagong simula kay Z1. Ngayong gabi, isusot ni Z1 ang wedding ring na itinisinyan niya para sa akin at magiging maayos na ako. Boss, kumpirmadong tama ang video. Huhulihin na ba natin siya? Hindi, ang pulis na ang bahala. Pupunta ba talaga tayo sa party? Pinapahalaga namin ang aming mga paniniwala, kaya huwag gugulatin ng ahas. Opo. Miss, naalala mo ba? Yung araw na kinakasal ka 5 taong nang nakalipas. Sinukli ko rin ang buhok mo. Siyempre, naaalala ko, pinakamamahal ako ng hipag mo. Kay dali ng panahon. Kung nandito pang ama mo, hindi siya papayag na magpakasal ka ulit. Maaari ka bang tumanggi? Pero... Miss Gay, ano bang problema? Nag-alala ako sa'yo. Kung anong mangyayari. Miss Gay, huwag mong sabihin yan. Masaya ako ngayon. Narito ang isang video na ibinigay sa akin ng aking anak. Kuha ito ng gabing iyon. Anong video? Miss, tingnan mo ang iyong sarili. Alam ko iiwan mo ako, kaya gumawa ko ng paraan. Kung ipadala ko itong ebidensya ng iyong krimen kay Xiaonan, sasabihin mo na kay Shenzhen Yang. Sabi mo mahal mo ako. Pero hindi ako si Shenzhen Yang. Mas mahal kong sarili ko. Peke. Peke ang lahat. Mahal, sa tingin mo ba binabantayan ako ni Papa mula sa langit? Mahal, malapit na kayo magsama. Ano? Ngayon, ipapadala ka sa langit. Sinyang? Ano bang problema mo? Bakit hindi ka nagsasalita? Anong problema mo? Ang cellphone mo. Salamat. Bakit ang galang mo sa akin? Lindsay, magsinungaling ka sa akin. Kinakabahan ka ba? Ganito ka rin nung ikinasal tayo 5 taon nang nakalipas. Tanga na lang ba ako palagi? Okay lang maging tanga. Napakadali ba para sa'yo, Mandaya? Asawa ko, hindi pa ako tapos magayos. Lumabas ka muna at hintayin ako. Sige, saka bilisan mo. Dumating na silang lahat. Okay. Boss, ang iyong hipag. Nanong balita? Ang sabi nila, Ano ang magagawa natin? Huwag gayang makatakas si Lindsay Yuan. darating ang mga pulis mamaya. Hindi siya makakatakas. Sana nga. Aalis na ako. Hindi ko inaasahang darating ka. Hindi ibig sabihin na nandito ako, sumasang-ayon ako sa inyo. Ji Xiaonan, hindi ko na talaga sasaktan si Sinya. Sa tingin mo ba maniniwala ko sa isang masamang tao? May puso din ang masamang tao. Ngunit ang puso may masama at lason. Di bale, ang mahalaga ay si Sinyang. Mukhang hindi pa sinasabi ni Senya sa kanyang tungkol sa video. Uminom ka. Mr. Lin! Gusto kang makita ni Miss Shen. Tara.
Sinyang, hindi ka... Nagsinungaling ako sa kanya. Gusto ko siyang pagtakpan. Nakita mo na ba ang video? Ate, paumanhin. Ayos ng Senyang. Malapit nang dumating ang mga pulis. Nakaayos ng lahat. Huwag kang matakot. Hindi ako natatakot. Senyang, alam kong masakit. Matatapos din ang lahat. Tanga. Hindi ka tanga. Wala na akong pag-asa. Hindi mo ako sinukuan. Dahil kapatid kita. Salamat. Senyang, nasa labas ng kotse. Kung natatakot ka, pwede ka nang umalis. Hindi. Tatapusin kong lahat ng ito. Pero Senyang, makinig ka sa akin. Salamat sa pagdalo. Alam kong narito na ulit ang aking asawa na si Shen Sinya. Sa kabutiang palad, hindi mapanganib ang aksidente. At siya'y bumalik sa akin ng buo. Maligayang pagbabalik, asawa ko. Ngayon, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang magpakasal muli sa aking asawa. Pero di pa mag-asawa na kayo. Tama, bakit ka humihingi na kasal? Ngayon, medyo naguguluhan ang ilan, ngunit nagkasundo na kami ni Sinyang na magsimula ulit. Sa pagkakataong ito, poprotektahan ko na siya. Maganda rin, kaya't buksan natin ang pahina. Oo nga, magsimula muli. Hindi ka magtatagal. Ilabas mo. Sinyang, ulitin natin ang lahat. Napakaganda ng singsing. Asawa, gusto ko magsimula ulit. Sinyang! Ate, huwag kang lumapit. Sinyang, anong ginagawa mo? Nagsinungaling ka sa akin. Oo. Naalala kong lahat. Pinatay mo ako. At ang ating anak. Kumusta si Sue? Pinatay mo ako. Akala ko'y magbabago ang lahat. Maaari tayong maging normal na magkasintahan. Binigay mo sa akin ang lahat. At matutunan ko rin mahalin ka. Huli na. Katulad ka rin nila, Sinyang. Ikaw. Ate. 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 Sinyang! Gumising ka! Tulungan niyo ako! Tumawag ka ng ambulansya! Tulong! Sinyang! Nakita mo na ba ang ating magulang? Sana maayos kayong lahat dyan. Iingatan rin ni ate ang sarili niya. Maya-maya, magkita tayo sa langit. Boss, umalis na tayo. Nandito na ang eroplano. Nasa labas ng kotse. Kung natatakot ka, hindi ka nang umalis. Sabay tayong umalis. Bunso, sabay tayong aalis. Sige.